Kabanata 231. Hindi nila alam na ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Su Han ang magic cultivation base ng Grand Magister mula noong siya ay isilang muli. Ang Wind Blade at Thunder Snake ay Wind Attribute Magic at Thunder Attribute Magic, at matatawag silang horror sa pamamagitan ng paggamit ng Magic Master level ni Su Han. Hindi pa banggitin na dalawa lang sila ng Dragon God Realm, kahit na ang totoong Dragon Emperor Realm ay makakalaban lamang ng pasibo. Bukod dito, ito lamang ang cultivation base ng First Order Great Master. Sa antas na ito, kahit na ito ay ang unang antas lamang, ang lakas na maaaring mapabuti ay napakalaki. Gaya ng Dragon God Realm, o kahit na ang Dragon Emperor Realm, na umaakyat lamang sa isang maliit na kaharian, ang lakas ay magbabago ng husto. At ang mago, sa batayan, ay mas malakas kaysa sa mga kaharian na ito ng Longwo Continent. Masasabing ang unang antas ng paglilinang ng Great Magister ay katumbas ng dalawang maliliit na kaharian sa Dragon Emperor Realm. Sa madaling salita, ang tumaas na lakas ng Great Magister mula sa Tier 1 hanggang Tier 2 ay maihahambing sa lakas na nadagdagan mula sa maaga hanggang huli na Dragon Emperor Realm. Ito ang agwat sa antas, ito ang agwat sa batayan. Hindi alam ng dalawa ng Hailao na ang banta nila ay talagang ikinagalit ni Su Han. Ayaw silang patayin ni Su Han. Kapag gusto na talaga nilang patayin sila, wala na silang kapangyarihang lumaban. Puff! Ang Purple Gold Armor ay napunit, at ang talam ng hangin ay tumagos sa baluti at naputol ang kanilang higanteng espiritong katawan. Dapat sabihin na ang espiritong katawan ng higanti ay hindi lamang matipuno, ngunit ang laman ay napakalakas din. Kung ito ay binago sa ibang tao, kahit na ito rin ang tuktok ng Dragon God Realm, maaaring hindi nito mapinsala ito. Hindi katakataka na ang labas ng mundo ay usap-usapan na ang mga tao sa Giant Island, pagkatapos mag-transform sa higanteng espiritong katawan, ay matatawag na hindi magagapi sa parehong antas. Tanging ang katawan na ito lamang ang napakalakas. Bahagyang napabuntong hininga si Su Han, sa kasamaang palad, para iyon sa iba. Para sa akin, ang defensive power ng spirit body ng iyong higanti, tulad ng Purple Gold Armor na iyon, ay wala pa ring papel. Kaagad pagkatapos bumagsak ang boses ni Su Han, direktang pinunit ng talam ng hangin ang isang malaking sugat sa mga binti ng dalawang tao. May dugong umaagos, at ito ay berdeng dugo, ngunit hindi nagulat si Su Han, ang kulay ng dugo na nakita niya ay higit pa rito. Ano? Pareho silang nagsisigawan na may mga sugat sa kanilang mga binti. Bago bumagsak ang kanilang mga hiyawan, ang isa pang matandang lalaki ay biglang umungal, "Hai Chen, pansinin mo ang likod." Nagbago ang ekspresyon ni Hailao, at marahas niyang ibinaling ang kanyang ulo, at nakita niya ang isang malaking kulog at kidlat na naglalakad sa gitna ng madilim na ulap. Ang kidlat ay 10-10 metro ang haba at ilang metro ang lapad, parang ahas ng kulog, ngunit may dalawang matutulis na sungay sa tuktok ng ulo nito. Brontosaurus. Ang puso ni Hailao ay tumalon ng husto, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng krisis ang sumabog, at ang kanyang buong katawan ay napatayo sa sandaling ito. Ito ay isang tunay na krisis ng buhay at kamatayan. Paano naging malakas ang taong ito? Napaatras si Elder Hai, nagulat, ang Chasing Deer Gate na ito ay naghihigpit sa aking cultivation base. Ang taong ito ay talagang Dragon Vein Realm lamang. Kung hindi, kung naipakita niya ang antas ng lakas na ito, ang space law ng Chase Deer Gate ay mapapatalsik bilang mabuti. Ngunit isang estado ng pulso ng dragon, paano ito magiging napakalakas? Siya ay talagang hindi kapanipaniwala, kahit na hindi naririnig. Mula sa hitsura ng Longwo Continent hanggang sa kasalukuyan, ang mga tao ay may mga alaala at nabuksan mula sa langit at lupa. Ang lahat ng mga sinaunang aklat ay naglalaman ng mga alingawngaw ng mga henerasyon ng malalakas na tao. Ngunit wala pang isang malakas na tao na maaaring pumatay sa peak powerhouse ng Dragon God Realm kapag ito ay nasa Dragon Vein Realm. At itong Dragon Realm powerhouse, na nagpakita pa rin ng higanteng espiritong katawan, ay matatawag na invincible super powerhouse ng parehong level. Sino ka? Habang umaatres si Elder Hai, umungal si Chao Su Han, anong uri ng lihim na pamamaraan ang ginagamit mo? You are not qualified to know. Flat ang tono ni Su Han. Umuungol. Ang Thunder Dragon ay umungal,
at ang bilis ay biglang lumakas, nilunok ang ulo ng matanda sa isang kagat, at pagkatapos ay marahas na hinatak, talagang hinayla nito ang kanyang ulo pababa ng ganoon. Ito ay isang napaka at malupit na eksena, at nang makita ito ng isa pang matanda, biglang nagbago ang kanyang mukha. Umaasa rin siya na ang special law ng Chasing the Deer Gate ay mapapaalis sila ng mas mabagal. Sa kasong ito, magkakaroon siya ng oras para patayin si Su-han, para hindi siya pumunta rito at walang gagawin. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na ang bilis ng pagpapatalsik ng batas ng kalawakan ay masyadong mabagal, at ang buhay ay parang isang taon. Hindi na siya makapaghintay sa susunod na sandali, ang batas ng kalawakan ay magpapatalsik sa kanila mula rito, upang siya at si Hailaw ay makaligtas. Obviously, medyo kakaiba siya. Ang bilis ng pagpapatalsik ng batas ng kalawakan, gaano kabilis, ay hindi magpapabilis sa pagpapatalsik dahil lamang sa malapit nang mapatay silang dalawa. Boom! Ang ulo ni Elder Hai ay kinaladkad pababa, at ang kanyang katawan ay namatay kaagad, at ang malaking katawan na may taas na 70 metro ay bumagsak sa lupa ng malakas. Hai Chen, tumakas ka, hindi niya tayo kalaban. Angal ng matanda. Gayunpaman, matagal niyang tinitigan ang bangkay ni Hai Chen, at hindi nakitang tumugon si Hai Chen. Hinihintay mo ba ang kanyang kaluluwa? Sa sandaling ito, narinig ang patag ngunit napakalamig na boses ni Su-han. Wag na, nilamon na ng Thunder Dragon ang kaluluwa niya. Ano? Tumalsik ang talukap ng mata ng matanda, at talagang nabigla siya. Parang panaginip lang lahat ng nangyari ngayon. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwala. Mas mabuting alalahanin mo muna ang sarili mo. Muling nagsalita si Su-han. Sabay na umatake ang Windblade at Thunder Dragon, at ang prehistoric giant sa tabi niya ay sumugod din palabas. Ang higanteng sawa at iba pang halimaw sa tuktok ng tatlong ulo na kaharian ng dragon ay sumigaw at pinatay ang matanda. Nakaharap pa lang sa Thunder Dragon at Windblade, ang matandang ito ay napakahirap labanan, at ang mga pag-atake ng tatlong ulo na halimaw tulad ng prehistoric giant at giant python ay walang alinlangan na mas masahol pa para sa kanya. Hanggang sa sandali ng kamatayan, dilat pa rin ang mata ng matanda at puno ng ayaw. Hindi niya akalain na isang araw ay mamamatay siya sa kamay ng isang Dragon Vein Realm. Ang kanyang kaluluwa ay nilamon din ng Thunder Dragon. Sa huling sandali, sumuko siya sa pagtutol at tila naghihintay ng isang milagrong mangyari. At ang himalang ito ay malinaw na ang oras ng pagpapatalsik ng batas ng kalawakan ay dumating. Nakalulungkot na hanggang sa kanyang kamatayan, ang nagpatalsik na kapangyarihan ng batas ng kalawakan ay tila nag-iiba pa rin, at hindi niya hinintay ang sandali ng huling pagpapatalsik. Kamamatay lang ng dalawang powerhouse sa tuktok ng Dragon God Realm. Natatakot ako na baka walang maniwala. Kahit na hindi alam ni Liu Shuiwuan at ng iba pa ang kanilang pagkamatay, akala nila ay pinatalsik sila ng batas ng kalawakan, mukhang kalmado si Su-han, sa isang malaking alon ng kanyang kamay, ang madilim na ulap, kulog na dragon, talam ng hangin, at malaki, lahat ng mga puno ay naglaho sa sandaling ito. Ang tanging natitira ay ang higanteng sawa at iba pang tatlong halimaw, at ang malalaking bangkay ng dalawang matanda. Ang bangkay na ito ay pwede pang gamitin ni Yuz. Bahagyang ngumiti si Su-han at inilayo ang dalawang katawan. Ang mga kapangyarihan ng Dragon God Realm na ito ay pumasok dito para sa layuning protektahan ang mga anak ng mga dakilang kapangyarihang kinabibilangan nila. Wala silang anumang takot. Nadama nila na kahit na ang lahat ng kanilang cultivation base ay talagang bumagsak, sila ay mapapatalsik lamang. Hindi nila alam na iba na pala ang gate ng kompetisyong ito sa dati. Dahil sa pagkakataong ito, pumasok si Su-han. Sa kabilang banda, tumatakbo pa rin si Liu Feng. Ngunit sa sandaling ito, may gintong liwanag sa buong katawan niya, na eksaktong kapareho ng liwanag na ibinubuga mula sa gintong pugan. Bahagyang tumaas ang kanyang bilis, hindi dahil sa ikalawang hakbang ng paggamit ng siyam na hakbang ng Tianlong, kundi dahil sa gininto ang liwanag. Bilang resulta, ang pagkonsumo ni Liu Feng ay lubhang nabawasan. Ngunit hindi siya nag-relax dahil dito, dahil ang acceleration ng Golden Light na ito ay halatang hindi mas mahusay kaysa sa acceleration ng ikalawang hakbang ng Tianlong 9 steps. Ang Mo Jiuyu, Lan Yishan, at Huayon sa likod nila ay mabilis na nakikipag-ugnayan kay Liu Feng.
Isara ang distansya. Bilasan mo. Sinampal ni Liu Feng ang gintong kalan. Mabilis ang iyong kapatid na babae, si Lao Su ay nagbuhos na ng dugo upang makilala ang Panginoon, at ang bilis na maaaring tumaas sa iyo ay batay sa iyong cultivation base. Kahit na sa iyong sirang cultivation base, naglakas loob kang pumunta sa mundo ng Demon God. Ay hindi ko talaga alam kung buhay ba o kamatayan, sabi ni Jin Luo, umaalingaw-ngaw sa mga tainga ni Liu Feng. Tito Kao, ano ang problema ni Lao Su? Wala si Lao Su para puntahan ka, ngunit sinisiraan mo si Lao Su hanggang sa mamatay, kung hindi, paano naruroon si Lao Su sa kasalukuyang sitwasyon? Nagmura si Liu Feng. Paralyzed ka, willing akong kausapin ka, blessing mo yan, hindi ko alam kung ano yon. Nagmura si Jin Lu. Isang tao, isang gintungpugan, sa daan, nagpatuloy ang pandiwang pang-aabuso, at ang Mo Jiuyu at ang iba pa sa likod nila ay natulala. Ang gayong espiritual na kayamanan, sino ang pinakitunguhan ng mabuti? Yung lalaki sa harap, napag-alitan pa. 3 pangungusap ang hindi mapaghihiwalay mula sa iyong tiyuhin, at 5 pangungusap ay hindi mapaghihiwalay mula sa isang manhid, ang 2 kalakal na ito ay itinuturing din na pinakamahusay sa mundo. Asshole, hinayaan kitang tumigil. Sumigaw si Mo Jiuyu, at ang bilis ay biglang tumaas. Pagkatapos magtapon ng ilang tabletas sa kanyang bibig, mabilis niyang naabutan si Liu Feng at tumayo sa kanyang harapan. Tumigil na ang anak ko, bingi ka ba? Malungkot na sabi ni Mo Jiuyu. Tapos na, nahuli ako. Tumingin si Liu Feng kay Mo Jiuyu, pagkatapos ay sa Golden Furnace, at biglang sinampal ng sampal ang Golden Furnace. Ang lahat ng ito ay patay ka, kilalanin ang Panginoon, kilalanin ang Panginoon, kilalanin ang asno, ngayon ako ay namamatay, kailangan mong kilalanin muli ang Panginoon, at kailangan mong kunin ang buhay ni Lao Su. Ikaw dasabi, kung hindi ka naghangad sa iyong pangangatawan at naisip na lolo ay kikilalanin kita bilang master. Sino ang nagpababa ng antas ng iyong paglilinang, kung hindi, matagal ka nang tumakas, wala kang kakayahan, sino? Masisisi kita. Gumanti din si Jin Luo. May sense. Sinampal ni Liu Feng ng ilang sampal ang gintong kalan, masakit ang kanyang mga kamay, ngunit ayos lang ang gintong kalan. Ibigay mo ang gintong pugan, kaya kitang iligtas na hindi mamatay, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Mo Jiuyu na may malungkot na mukha. Shoo! Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, 2 tao ang kumurap, ito ay sina Lan Yishan at Huayon. Wala naman kaming sinabing bitawan siya. Malamig na ngumuso si Lan Yishan, maaaring tumakbo ang taong ito ng ganito, at kinailangan kong maghintay ng halos 10 tabletas. Kung hahayaan natin siya ng ganito, sino ang makakabawi sa ating mga pagkalugi? Ang bagay na ito, dapat mong dalhin ito sa akin. Direktang kumilos si Huayun at hinawakan si Liu Feng. Patumbahin mo sila hanggang mamatay, sabi ni Jin Lu. Knock them to death. I draft the uncle, are you kidding me? Tumitig si Liu Feng. Kung hahayaan kitang tamaan, sasampalin kita, kung saan ang daming kalokohan, kung hindi hihintayin mo na lang mamatay. Ngumuso si Jin Lu. Ang mukha ni Liu Feng ay hindi sigurado, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at lihim na sinabi sa kanyang puso, anyway, mamamatay ako, tamaan mo lang. Ang kanyang figure ay nagmamadaling lumabas, at ang unang hakbang ng 9 na hakbang ni Tianlong ay sumiklab muli, na bumilis ng husto, at sa parehong oras ang figure ay naging streamer at sumugod patungo kay Mo Jiuyu at sa iba pa. Kamatayan sa korte. Nang makitang nagmamadali si Liu Feng, tumikim si Mo Jiuyu, lumitaw muli ang pilak puting mahabang kutsilyo, at hinampas niya si Liu Feng. Boom! Ang liwanag ng talem ay napakabilis, at sa isang iglap ay bumagsak ito sa gintong liwanag sa labas ng katawan ni Liu Feng. Ang nakakagulat ay ang ginintoang liwanag ay hindi nasaktan kahit kaunti, at ang Liu Feng sa loob ay mas hindi nakakapinsala. Kaya lang medyo nahadlangan ang bilis ng kahangahangang lakas ng mahabang kutsilyo. Okay, sumimangot din si Mo Jiuyu. Ang kanyang mahabang kutsilyo ay madaling nahahati sa kalahati ang isang malaking bato ng 10,000 katais, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya sinaktan ang gintong pugan. Oo naman, ito ay isang kayamanan. Ang aking mahabang espada ay isang high-grade na purple gold na sandata, ngunit ito ay walang silbi sa gold furnace.
Kung ito ay tungkol sa ranggo, ang gintong pugan ay maaaring umabot sa antas ng banal na espiritu. Sa pag-iisip nito, biglang nagpakita ng kasakiman ang mukha ni Mo Jiuyo. Mga kayamanan sa antas ng banal na espiritu, at mga gintong hurno na maaaring gamitin para sa pagpino ng mga kasangkapan o alchemy. Ang mga kayamanang ito ay kakaunti, hindi katulad ng mga armas at iba pang kagamitan. Sa mga tuntunin ng halaga, ang mga ito ay mas mahalaga kaysa sa ordinaryong mga kayamanan sa antas ng banal na espiritu. Mga oras. Kailangan mong kumuha ng kamay. Lihim ding nagsalita si Lan Yishan sa kanyang puso. Tumingin siya kina Huayon at Mo Jiuyo, para lamang makita na ang huli ay may nagninangas na mga mata at matinding kasakiman. Sa likod nila, maraming makapangyarihang bata ang humabol sa kanila, at walang sabi-sabi, direktang inatake nila si Liu Feng. Fuck your family. Nang makita na ang gininto ang liwanag ay napakalakas sa depensa, nabuhayan si Liu Feng, itinuro ang mga tao at sumigaw, isinusumpa ko ang katabi, hiniling ko sa iyo na pukawin ka. Hindi mo na kailangang maging talamak ngayon, naghihintay na hanapin ang aking kapatid, dapat kong hayaan ang aking panganay na kapatid na bugbugin ka ng umiiyak na ama at ina, yumuko upang aminin ang aking pagkakamali. Ang kuya mo. Ngumisi si Mo Jiuyo at sinabing, kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ang iyong panganay na kapatid? Mayroon kang napakahusay na kakayahan. Siya ay isang henyo ng Chang'an Mountain Gate. Sa gate ng kompetisyon na ito, kahit ang mga taong super sekta ay hindi natatakot. Paano ang kuya sa bibig ni Liu Feng? Ang aking panganay na kapatid ay si Liang Xiaohui. Si Liu Feng ay halos hindi makalabas sa kanyang bibig, tinutukoy ang Liang Xiaohui, bilang ang Pavilion Master. Liang Xiaohui. Natigilan sandali sina Mo Jiuyo, Lan Yishan at ang iba pa, at agad silang nagtawanan. Hahaha, kung sasabihin mo na ang panganay mong kapatid ay si Liu Shui, ay si Duan Mucha, o si Jun Luohua, maaaring medyo natatakot akong maghintay, ngunit ang Liang Xiaohui na iyon, pagkatapos na masaktan si Dao Ye, natatakot ako na siya ay naghintay na, tumawid sa ilog kasama ang putik na bodhisattva, at hindi niya mapoprotektahan ang sarili niya para tulungan ka. Sabi ni Lan Yishan. Utot si Dao Ye, sa lakas ng kuya ko, lalo pa sa Dao Ye, kahit pagsamasamahin ang lahat ng henyo at makasalanan sa top 10 super sects, madaling durugan ng kuya ko. Malakas na sabi ni Liu Feng. Hindi niya ito ipinagmalaki. Sa kanyang puso, si Suhan ay talagang isang Diyos. Kaya niyang patayin ang Dragon Spirit Realm gamit ang Dragon Vein Realm, at kaya niyang patayin ang Dragon Realm gamit ang Dragon Vein Realm. Nandito na ang Dragon Emperor Realm. Naniniwala rin si Liu Feng na kaya itong patayin ni Suhan. Ito ay isang uri ng pananampalataya, isang hindi magagapi na pananampalataya. Huwag mong hipan ito para sa iyo o sa kanya, tumakbo ka para sa iyong buhay. Kapag hinaipan mo ito, hindi kita mapoprotektahan, naiinip na sabi ni Jin Lu. Hindi talaga ako pumutok, saka mo malalaman ang lakas ng kuya ko. Sabi ni Liu Feng, at agad na pinasabog ang ikalawang hakbang ng 9 steps ng Tianlong, at ilang mga gold-grade na tabletas ang lumitaw sa kanyang mga kamay, na agad na naubos pagkatapos lunukan. Pumunta ka. Matapos ang bilis ng takbo, umungal si Liu Feng at hamampas pasulong. Hinarang lahat sila ni Lan Yishan, Mo Jiuyo, at Huayon. Sila ang pinakamalapit kay Liu Feng. Ngunit si Liu Feng ay protektado ng gininto ang liwanag, kahit anong uri ng pag-atake ang kanilang ginamit, hindi nila mapigilan si Liu Feng. Ang mga anak ng mga dakilang puwersa ay sumugod na rin sa sandaling ito. Gusto nilang kabkuban si Liu Feng, ngunit tila desperado si Liu Feng, nang makitang may nakabangga kung kanino. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang kanilang laman ay sapat na malakas upang pigilan si Liu Feng, ngunit sa sandali ng epekto, ang kanilang mga laman ay direktang durog at naging kawalan. Ito ay isang henyo ng pangalawang rate na sekta, na inilagay sa Longwo Continent, ay napakataas din. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang tinamaan ni Liu Feng hanggang sa mamatay. Hahaha, nagkaroon ng malaking tiwala si Liu Feng at sumigaw habang tumatakbo, sino pa? Itanong mo lang kung sino pa. Hindi ako naniniwala, laging mapoprotektahan ka ng liwanag na iyon. Malamig na sumangot si Mo Jiuyo at patuloy na hinahabol ang nakaraan.
Ngunit wala nang pumipigil kay Liu Feng. Alam nilang tiyak na mawawala sa kanila ang gininto ang liwanag, kaya binalak nilang maghintay hanggang maubos ang ilaw bago patayin si Liu Feng. Ang gabi ay parang tubig, at ang mga bituin ay parang tabing. Ang langit at ang lupa ay ganap na madilim. May liwanag ng buwan, na nagdaragdag ng maputlang kulay sa itim na itim. Tumakbo. Yung bastard, anong magic ang gamit, paano bubuhayin ang patay? Nandito siya. Ang isang malaking grupo ng mga tao ay tumakbo mula sa malayo, ang kanilang mga mukha ay sobrang pangit. Sa isang sulyap, ang bilang ng mga taong ito ay halos 100. Makikita sa kanilang pananamit na sila rin ay mga anak ng malalaking kapangyarihan, na karamihan sa kanila ay kabilang sa mga sekta ng pangalawang antas, ngunit maraming mga sekta sa unang klase. Kung ang ganitong pagkakakilanlan at ganoong dami ay ilalagay sa kontinente ng Longo, talagang walang maglalakas loob na pukawin sila. Dapat pag-isipang mabuti ng mga sobrang sekta ang mga kahihinatnan. Ngunit ang gayong grupo ng mga tao, sa sandaling ito, ay hinahabol ng isang manipis na figure. Sapat na ang figure na ito, ngunit sa paligid ng figure na ito, mayroong 12-dosenang mga figure, ang mga figure na ito ay napakataas, ang pinakamataas ay malapit sa 5 metro, ang pinakamababa ay 3 metro din. Walang kahit katiting na kulay ang kanilang mga mata, mukhang hangkag, at walang ekspresyon ang mga mukha, para silang mga puppet. At ang manipis na figure ay nakaupo sa mga balikat ng malaking figure na may taas na 5 metro. Habang tumatakbo ang malaking figure, ang lupa ay umaalingaw-ngaw at nanginginig. Eksaktong si Lianyus ang payat na figurang ito. Iwan mo sa akin ang lahat ng kayamanan. Malakas na sinabi ni Lianyus, binabalaan kita sa huling pagkakataon, ang mga kayamanan ng mga sagradong bundok ay akin, at walang silbi na hawakan mo ang mga ito sa iyong mga kamay. Kung tatakbo ka muli, kailangan ko talagang gawin ito. Walang pumapansin sa kanya, at mabilis silang tumakbo na may kalmadong mukha. Ang mga taong ito, kasama si Lianyus, lahat ay tumakbo palabas ng unang palapag ng mga bundok. Ang mga sagradong bundok ay hindi pa naunang umakyat, at kahit isa sa sekta ay hindi pa nakapagsabi sa kanila. Sa madaling salita, sa pagkakataong ito ay pumasok sila sa tarangkahan ng lahi ng USA, kung saan natagpuan nila ang mga bundok ng mga Diyos. Mayroong maraming mga kayamanan sa loob nito, ngunit ang mga taong ito ay hindi alam kung paano ito gamitin. Ang orihinal na Lianyus ay nasa pinakamababang dulo sa mga taong ito, at nagawa niyang sampal hanggang kamatayan ng madali sa pamamagitan ng pag-abuso ng mga ito sa kalooban. Ngunit walang nakaisip na kapag narating nila ang dulo ng unang palapag ng God's Mountain at nakita ang Graveyard of the Gods, magbabago ang lahat. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ni Lianyus para ipatawag ang 12-dosenang matatangkad na figure mula sa sementeryo ng mga Diyos. Ang mga figure na ito ay napakalakas. Sa sandaling lumitaw sila, pinatay nila ang mga Diyos ng dragon na pumipigil sa cultivation base. Ang henyo na pumatay ng 2 sekta sa pangalawang antas. Dahil dito, tumalon si Lianyus mula sa isang figure sa ibaba patungo sa isang halimaw na humabol sa kanila. Nako, ano ba naman to? Ang isa sa mga henyo ng sekta sa pangalawang antas ay may hawak na singsing sa kanyang kamay. Madilim ang singsing, na may kaunting liwanag na kumikislap dito, na walang iba kundi isang bagay. Masasabi ko sa iyo na ito ay isang magic ring, ngunit hindi mo naiintindihan pagkatapos sabihin sa iyo, dahil hindi mo alam kung ano ang magic. Biglang tumunog ang boses ni Lianyus mula sa likuran. Ang henyo ng sektang ito sa pangalawang antas ay nagbago ng kanyang ekspresyon at malapit nang tumakas kaagad. Boom! Ngunit sa kanyang harapan, 2 malalaking figure ang biglang nag-eject, at nang sila ay bumagsak sa lupa, sila ay pumutok sa lupa at gumawa ng dagandong. Naaalala ko, ang pangalan mo ay Feng Ye, tama ba? Mayabang na tumingin sa isa't isa si Lianyus, noong nasa mga sagradong bundok ka. Sinabi mo rin na kung maglakas loob akong tumingin sa iyo muli, puputulan mo ang aking mga mata. Hindi. Umiling si Feng Ye at napaatras sa takot. Natakot talaga siya, ang kabilang partido ay kayang kontrolin ang patay na katawan na ito sa loob ng maraming taon, ito ay talagang kakaiba. Ibigay mo sa akin ang singsing. Iniunat ni Lianyus ang kanyang kamay.
Kinagat ni Feng Ye ang kanyang mga ngipin, alam niya na ang singsing na ito ay dapat na isang magandang bagay, ngunit kung ang isang magandang bagay ay walang silbi ang paghawak nito. Pagbigyan kita. Sa huli, ibinigay ni Feng Ye ang singsing kay Lian Yus. Kinuha ni Lian Yus ang singsing, biglang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha, hiniwa ang daliri, at tumulo ang isang patak ng dugo sa singsing. Wow! Sa sandaling ito, ang singsing ay sumabog na may malakas na itim na liwanag, at isang hindi maipaliwanag na makapal na itim na ambon ay tumangay mula sa pagitan ng langit at lupa, at sa wakas ay naging isang itim na bagyo sa ulo ni Lian Yus, na ibinigay ni Lian Yus, sumipsip. Mabuti. Tuwang-tuwa si Lian Yus, ito pala ay singsing ng undead, at ang undead magic elements na nakaimbak dito ay nasa level man lang ng Great Magister. Matapos masipsip ang malaking itim na bagyo, maging si Yus ay medyo nag-iba. Dahil nalampasan na niya ang antas ng isang First Order na dakilang mago. Ayon sa kanyang mga iniisip, kung maa-absorb niya ang lahat ng magic elements sa singsing na ito, tataas muli ang kanyang cultivation level. Sumunod ka sa akin, tawagan mo si kuya, hindi kita mapapatay, alam mo ba? Tumingin si Lian Yus kay Feng Ye. Nakahinga ng maluwag si Feng Ye at mabilis na tumango, kuya, ikaw na ang magiging kuya ko simula ngayon. Dahil ito ay aking maliit na, kung gayon dapat mong igalang ang lahat ng mga bagay sa iyong espasyo singsing sa iyong nakatatandang kapatid. Feng Ye. Sa paglipas ng panahon, sa gabing ito, pinangunahan ni Lian Yus ang 12-dosenang mga bangkay ng pape at nagpatuloy sa pangangaso ng halos 100 tao. Kung sumuko ka, sundin mo ang iyong sarili bilang isang maliit na kapatid. Kung ito ay paglaban, direktang pumatay ng walang awa. Anuman ang kanyang henyo sa sekta, o ang mga sumugpo sa base ng paglilinang, sa mga kamay ng mga bangkay na ito, walang puwang para sa paglaban. Maging si Yus mismo ay medyo natakot, iniisip kung ano ang pinanggalingan ng mga bangkay na ito. Nang sumikat ang araw at maliwanag ang mundo, mayroon ng 70 o 80 magkakapatid sa tabi ni Lian Yus. Para naman sa mga ayaw maging maliliit na kapatid, ay patay na. Hibaushan. Lumabas dito ang balingkinitang figure, nakatingin sa natitirang 4 na light curtains, bahagyang nakasimangot. Para sa unang 3 magagaan na kurtina, 10 immortal na kristal lang ang itinanim ko noong panahong iyon. Nakatiis ang mga ito ng libu-libong taon ng pagkasira at tuluyang mauubos. Kaya naman, madali akong makapasok, ngunit ang susunod na 4 na magagaan na kurtina. Sumimangot si Suhan, at ang light curtain ng Kibaushan ay siya mismo ang gumawa, para sa 7 light arrays na gugulatin ang mundo. Ngunit sa kanyang cultivation base sa ngayon, okay lang na pumasok sa unang 3 light curtains, ngunit para sa 4 na light curtains sa likod, napakahirap. Kalimutan mo na. Umiling si Suhan, hindi ako makapasok, at ang iba ay hindi rin makakapasok. Kung may pagkakataon ka sa hinaharap, maaari kang pumasok muli. Kung hindi, hayaan ang mga kayamanang ito na ilubog sa mahabang ilog ng oras. Nang bumagsak ang boses, tumalikod si Suhan at umalis ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng kalahating araw, wow! Isang hiyawan ang biglang umalangaw sa pagitan ng langit at lupa. Anong tunog? Ito ay Dragon Yin. Paano ito posible? Mayroon bang totoong dragon na naruroon? Sa sandaling ito, ang buong tarangkahan ng lahi ng USA ay nanginginig, at lahat mula sa kontinente ng Longwo ay tumangala sa kawalan, na nagpapakita ng pagkagulat. Boom! Ang mundo ay napunit, at isang malaking multo ang lumabas. Ang phantom ay dark purple, at ito ay libu-libong metro ang haba. Ang malaking sukat nito ay nagbigay sa mga tao ng malakas na pakiramdam ng visual na epekto. Pagtingin pa lang, parang sesebog na. Dragon talaga. Nagulat ang lahat. Ang pinakamataas na presyon, malaking sukat, at kamanghamanghang katawan ng dragon ay nagpapaliwanag sa kanila na ito ay isang tunay na dragon. Diyan. At sa isang tigang na kagubatan, naglalakad din si Suhan. Narinig niya ang Dragon Yin at nakita ang multo, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Oo naman, minsang nag-iwan si Saint Mogudi ng isang patak ng dugo ng dragon dito. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang dragon na ito ay isang tunay na dragon, isang ganap na dragon Jiuyu Hell Dragon. Talagang Dragon Phantom, may dugo ng dragon dyan.
Si Liu Shuiwuan, Duan Mucha at ang iba pa ay naghahanap din ng iba pang kayamanan. Nang makita nila ang multo ng Jiuyu Hell Dragon, nanikip ang kanilang mga puso. Ang dugo ng dragon ng tunay na dragon at ang dugo ng dragon ng Jiaolong ay simpleng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Kung maaari nilang isama ang isang patak ng totoong dugo ng dragon, sila ang magiging pinakamataas na pag-iral sa buong sekta, at igagalang at mamahalin din sila ng suzerain, dahil kabilang ito sa mana ng mga tunay na dragon. Ninakawan ako ng naiyon ng dugo ng dragon, pero hindi ko akalain na nandito pa pala ang dugo ng totoong dragon, di ba? Ang bibig ni Liu Shuiwuan ay nagpakita ng ngiting-ngiti, ang totoong dragon phantom na ito ay napakalapit sa akin. Pagkatapos kong makuha ito, isasama ko ito. Hindi ka dapat mabuhay o mamatay. Tama siya, may malaking lawa sa harapan niya, at ang totoong dragon phantom ay lumitaw sa itaas ng lawa. Malinaw, ang dugo ng maalamat na totoong dragon ay nasa lawa na ito. Nagmamadali ang lahat patungo sa lawa, kabilang si Suhan. Ang multo ng Nine Nether Hell Dragon ay nanatili sa mahabang panahon, na parabang ito ay nagpapakita ng paraan para sa lahat. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga tao sa harap ng lawa ay parami ng parami, at sa huli, halos kalahati ng mga tao mula sa kontinente ng Longwo ay nagtipon dito. Boom! Papasok pa lang sila sa lawa, isang malaking dagandong ang biglang dumating mula sa lawa. Sa sandaling ito, ang orihinal na mapayapang lawa ay naging isang napakalaking alon, at 12 ng mga figure ang sumugod dito, lahat sa kahihiyan, at ang kanilang mga damit ay nabasa na ng tubig. Ang mga taong ito, sa unang pagkakataon na nakita nila ang tunay na multo ng dragon, ay pumasok sa umaagos na tubig ng lawa na sinabuhan at iba pa. Sa sandaling ito, madilim ang kanilang mga mukha at mahirap makita ang sukdulan. Akala ko sa una ay mauuna ang buwan malapit sa water tower, pero hindi ko inasahan na hindi nagtagal pagpasok ko sa lawa, natangay ako ng buntot ng isang superhiganteng hayop. Isang tao ang direktang naapektuhan at nawasak. Kung hindi dahil kay Liu Shuiwuan at sa iba pa na sumabog ang kanilang buong lakas sa kritikal na sandali, mananatili rin sila sa lawa magpakailanman. Ganoon pa man, nang sumugod siya sa lawa at lumapag sa lupa, panay ang pagbubuga niya ng dugo, halatang malubha siyang nasugatan. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng mga orihinal na gustong sumugod sa lawa ay direktang huminto at hindi napigil ang umatras. Ano ito? Napakalaking katawan, maaaring nabigo ang sinaunang higanteng hayop. Oo naman, ang dugo ng mga tunay na dragon ay binabantayan ng mga halimaw, at ang mga halimaw na iyon ay maaaring umasa sa dugo ng mga tunay na dragon kaysa sa atin. Nag-usap ang lahat, puno ng selos. Umalis ka sa akin. Sa sandaling ito, isang malaking grupo ng mga tao ang dumating mula sa malayo, direktang nagmamadaling palayo sa karamihan ng tao sa paligid, naging isang stream ng mga tao, at nagmamadaling pumunta sa harapan. Paano magkakaroon ng ganoong kabigat na kamatayan? Napakunot ang noo ng lahat, nakatingin sa mga taong dumarating. Ang mga taong ito ay natural na mga bangkay na pinamumunuan ni Lian Yus, at maraming maliliit na kapatid. Anong nangyari? Tumingin si Lian Yus kay Liu Shuiwuan. Malungkot ang mukha ni Liu Shuiwuan, at hindi niya ito pinansin. Hindi kita tinanong kung anong nangyari, bingi ka ba? Diretsyong nagmura si Lian Yus. Nang marinig ang mga salitang ito, malamig ang ekspresyon ni Liu Shuiwuan, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Hindi ba ikaw lang si Liu Shuiwuan? Ang tinaguriang henyo ng Giant Island. Napangiti si Lian Yus ng mapang-asar, tumalon pababa, tinapik ang ulo ni Feng Ye, at sinabing, kilala mo ba sila? Ano? Ang mga tao sa paligid ay biglang tumingin kay Feng Ye at sa iba pa sa hindi kapani-paniwalang paraan. Noong una silang dumating, naramdaman nilang may mali. Pagkatapos ng lahat, bilang Feng Ye at iba pa, sila ay palaging nasa isang estado ng matinding pagmamalaki, ngunit sa sandaling ito, ang ilan ay nakakahiya. Kahit na sinampal ni Yu si Feng Ye sa ulo, hindi nagalit si Feng Ye. Sa madaling salita, mayroon siyang galit sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Speak to me politely now, maybe I can give you another chance to make you little brother, how about it? Sabi ni Lian Yus. Lumabas ka.
Liu Shuiwuan, medyo nagulat din siya, ngunit hindi ito nagdala sa kanya ng kahit katiting na takot. Sa anumang kaso, isa rin siyang super sect na tao, sa kontinente ng Longwo. May pinakamataas na katayuan. Kaiya naman sa mukha mo, hindi kita matatanggap bilang bata kung magmamakaawa ka sa akin mamaya. Kinagat ni Lian Yus ang kanyang mga labi. Kung sa normal na panahon, si Lian Yus ay nang-ahas na kausapin si Liu Shuiwuan, ang huli ay galit na galit at inaatake siya. Ngunit ito ay iba sa sandaling ito. Si Liu Shui ay hindi nasugatan, at ang dalawa ni Hailao ay wala sa kanyang tabi. Kahit na ang 12-dosenang matatangkad na figure sa paligid ni Yus ay mas kakaiba at kamangha-mangha. Hanggat mayroon kang maliit na utak, kailangan mong pag-isipan ito. Lumabas ka, lumayas ka sa akin, huwag mo akong pakialaman. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang biglang dumating mula sa malayo. Okay. Nang lumingon ang lahat at tumingin sa paligid, nakita nila ang isang figure na natatakpan ng gininto ang liwanag, mabilis na sumugod dito. Napakabilis ng figurang ito, at nang sumugod siya, nagmumura pa rin ang kanyang bibig. Alinman sa iyong tiyuhin o ikaw ay paralisado, na nagiging sanhi ng pagkalito ng mga tao sa tabi ng lawa. Sino ang pinapagalitan ng lalaking ito? Napakunot ang noo ng ilang tao, akala nila ay pinapagalitan siya. Ngunit nang lumapit ang tao, gumaan ang loob ng tao. Dahil may hawak siyang gintungpugan, punakanak ang sinasampal ng figure ang gintungpugan, at saka siya sinisigawan, halatang minumura niya ang gintungpugan. Masama ba ang utak ng taong ito? Pagmumura sa isang artifact. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Kilala ko siya. Siya at ang lalaking iyon ay dumating kasama si Liang Xiaowei. May tumuro kay Lian Yus, at sa wakas ay tumingin kay Liu Shuiwuan. Malinaw, ang taong ito ay naghahasik ng kaguluhan. Oo nga, ang mukha ni Liu Shuiwuan ay agad na naging malungkot. Nang lumitaw si Lian Yus, sinabi niya na dapat siyang kunin bilang isang nakababatang kapatid. Lumitaw ang figurang ito at sinabing papatayin niya siya. Sa katayuan ng umaagos na tubig at walang bakas, pati na ang mayayaman at walang kapantay na kay-abangan, kaya niyang tiisin hanggang ngayon, madali. Hinayaan kitang makaalis sa daan. Uminom muli ang figure, na parang hindi nito napigilan ang sasakyan, at dumiretso sa karamihan. Siya ay natural na si Liu Feng na hinabol ni Mo Jiuyu at ng iba pa. Boom! Direkta siyang sumugod sa karamihan, at agad na tumabi ang mga tao. Sa huli, hindi napigilan ni Liu Feng, at tumalon sa lawa na may puff. Itong Shabi, napatulala si Lian Yus. Mayroon bang isang tao na hindi makontrol ang kanilang sariling bilis? At ang lalaking ito, sa kanya ba sinima? Boom! Nagkaroon ng nakagugulat na pagsabog sa lawa, at isang malaking buntot ang natangay. Sa harap nito, ang gintong figure na nakabalot sa lahat, lumundag ng baluktot. Damn, iniligtas mo ako. Tumingin si Liu Feng kay Lian Yus. Maging si Yus ay umikot ang kanyang mga mata at hindi nakita ang kanyang ginagawa. Boom! Ang higanteng buntot ay tumawid sa gininto ang liwanag na kurtina sa labas ng katawan ni Liu Feng. Biglang sumuray-suray si Liu Feng at biglang bumagsak sa dalampasigan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang roll, napunta siya kay Lian Yus. Fuck! Ang sulok ng bibig ni Lian Yus ay marahas na kumaibot, at hinawakan ang kanyang mga mata at sinabing, huwag mong sabihing kilala mo ako, bilasan mo at layuan mo ako. Sa tingin mo ay payag ako, ang bilis na ito ay lampas sa aking kontrol. Biglang inikot ni Liu Feng ang kanyang mga mata. Pero medyo nagbago ang mukha ng mga tao sa paligid nila. Lalo na si Liu Shuiwuan at iba pa, naramdaman nila ang kapangyarihan ng higanteng buntot. Ito ay kakila-kilabot at makapangyarihan. Sa ilalim ng pag-atake ng mga ordinaryong tao, sapat na upang walisin ang kanyang katawan sa mga piraso, ngunit kailangan itong tiisin ni Liu Feng ng biglaan. Bumaba, pabayaan ang kamatayan, hindi man lang masaktan. Shoo! Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating si Mo Jiuyu at ang iba pa mula sa malayo. Malungkot ang kanilang mga mukha, nagngangalit ang kanilang mga ngipin at tumingin sa titig ni Liu Feng, na parang gusto nilang kainin siya. Talagang galit sila, dahil para mahabol si Liu Feng, naubos nila ang halos kalahati ng tableta. Pangalawang araw pa lamang ito matapos makapasok sa tarangkahan ng karera ng USA.
Kinakalkula ayon sa karaniwang oras ng pagbubukas ng tarangkahan ng karera ng USA, mayroong hindi bababa sa malapit sa 1 buwan upang manatili dito. Sa sandaling ito, kalahati ng gamot ay natupok. Napaka-unfavorable naman ang next trip nila. Siyempre, kung maaari mong makuha ang gintungpugan, kung gayon ang lahat ay sulit. Ibigay mo ang gintungpugan. Sigaw ni Mo Jiuyo. Sabi ko bobo ka. Matagal mo na akong hinabol, at nandito si Nima para ikumpara sa akin, sabi ni Lao Su, itong gintungpugan ay nagbuhos na ng dugo sa akin para makilala ang Panginoon, napakaraming kayamanan dito, ikaw, hindi na makatingin sa iba bakit hindi mo ako habulin. Talagang hindi nakaimik si Liu Feng. Ang pato na nakuha mo, paanong pinalipad ng anak na ito? Malamig na sumangot si Mo Jiuyo, at agad na bumaril. You better calm down, hindi vegetarian ang mga kapatid ko. Sa wakas ay nagsalita si Lian Yus. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang palad, nagkaroon ng dagandong, at maraming matangkad at matipunong figure ang tumakbo palayo, nakatayo sa harap ni Mo Jiuyo at ng iba pa. Okay, biglang sumimangot si Mo Jiuyo at ang iba, at naramdaman nila na ang mga figurang ito ay walang Diyos, tulad ng mga puppet, ngunit ang kanilang hininga ay labis na kahanga-hanga. Hahaha, you deserve to be my second brother, gutom ka na ba? Nang makita si Mo Jiuyo at ang iba pa ay natatakot na kumilos, agad na tumawa si Liu Feng at sinabing, saan ka nakakuha ng napakaraming bangkay? Mukhang napakalakas ng mga bangkay na ito, kaya ko sila ay nasa Dragon God Realm man lang bago sila napunta, buhay. Dragon God Realm. Pinulot ni Lian Yus ang kanyang mga labi at sinabing, sa mahabang buhok at maikling kaalaman, bago ang mga buhay na ito, ang Dragon Sovereign Realm ay hindi tumigil. Bag. Pinulot ni Liu Feng ang kanyang mga labi. Umirap si Lian Yus, panasan mo ang kapatid mo, ikumpara mo ulit sa akin, wala akong pakialam sa iyo. Kung pinanood mo lang akong mamatay ng ganito, hindi ka ililibre ni kuya. Si Liu Feng ay nagpakita ng kaawa-awang hitsura. Malinaw na naiintindihan ni Lian Yus kung sino ang Big Brother, sa kanyang bibig, at biglang ibinaba ang kanyang ulo. Maaari siyang makipagbiro sa sinuman sa Tusen Pavilion, ngunit hindi kay Su-han. Si Su-han ay parang Diyos, higit sa lahat, ang haligi ng Tusen Pavilion, at ang kaluluwa ng Tusen Pavilion. Hindi banggitin ang pagbibiro, kahit na makita nila si Su-han, ang mga puso ng mga tao ng Tusen Pavilion ay manginig, at hindi nila maiwasang sumamba. Nako, buhay na buhay. Sa sandaling ito, may isa pang malinaw na boses sa hindi kalayuan. Lumingon ang lahat at tumingin sa paligid, nakita lamang ang maliit na prinsesa ng Taipingzong na si Yin Luoxuan at ang iba pa na naglalakad patungo sa lugar na ito. Sa tabi ni Yin Luoxuan, sumunod si Hong Yu. Nang makita si Hong Yu, nakahinga ng maluwag si Lian Yus at nakangiting sinabi, nag-aalala pa rin ako kung nasa anumang panganib ka. Nag-aalala ka ba sa akin? Binigyan ni Hong Yu si Lian Yus ng isang slanted na tingin, sa tingin ko ay napaka-prestihiyoso mo rito, saan may anumang pag-aalala. Tumigil si Lian Yus, nag-aalala talaga siya, ngunit hindi siya naglakas loob na makipagtalo kay Hong Yu, ito ay karapatan ng isang babae. Nakita ko na si Prinsesa Taiping. Sumaludo si Mo Jiuyo at ang iba pa. Hindi man lang sila nilingan ni Yin Luoxuan, at sinabi kina Lian Yus at Liu Feng, kayong dalawa, nakita mo na ba ang mabubuting kaibigan ko? Hindi. Pareho silang umiling, hinahanap din namin ang kuya, ngunit ang pintuan ng kompetisyong ito ay masyadong malaki, at ito ay kakapasok lamang, kung saan madaling mahanap. Panatilihin ang pagbabago. Napangisi ang bibig ni Liu Shuiwuan, ang iyong panganay na kapatid, natatakot ako na siya ay namatay na sa Kibaw Mountain. Kahit nahanapin mo siya sa loob ng 100 taon, hindi mo siya makikita. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Lian Yus at iba pa. Lumabas ako sa Kibaw Shan. Kung walang mangyayari, malamang patay na si Liang Xiaohui at hindi na maaaring mamatay muli. Malamig na bamantong hininga si Liu Shuiwuan. Dare to talk nonsense again, pupunitan ko yang bibig mo. Nagpakita ng kabangisan si Lian Yus. Kalokohan. Ngumisi si Liu Shuiwuan at sinabing, kung hindi ka naniniwala sa akin, panuurin mo lang. Malaki ang tiwala niya, dahil sa huling sandali, sumabog ang dalawa sa matandang hay sa lakas ng rurok ng Dragon God Realm.
Kasabay ng pagpapakita ng espiritong katawan ng higanti, naramdaman ni Liu Shuiwuan na sa sandaling siya ay pinalayas mula sa tarangkahan ng chase deer, silang dalawa ay sapat na upang patayin si Su Han. Sa lakas ng panganay kong kapatid, hindi mo siya mapapatay dahil sa mga bastos mo. Si Lian Yus ay hindi naniniwala dito. Oo, hindi natin siya mapapatay, ngunit ang tarangkahan ng karera ay hindi kontinente ng Longwo. Baka kung magdadalawang hakbang ka, lamunin ka ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Sabi ni Liu Shuiwuan. Gusto talaga siyang atakehin ni Lian Yus, ngunit si Liu Shuiwuan ay isang miyembro ng super sect kung tutusin, at siya ay lihim na binabantayan ng Dragon God Realm. Bilang karagdagan, sa presensya ng napakaraming tao, kahit na si Liu Shuiwuan ay talagang pinatay, kapag siya ay bumalik sa Longwo Continent, ang bagay ay tiyak na kakalat. Kapag ito ay kumalat, ang Giant Island ay magagalit. Sa kamahalan ng kanilang super sect, paano sila mapapatay ng henyo ng sekta? Bukod pa, sa lakas at pamamaraan ni Liu Shuiwuan at ng iba, mapapatay man sila o hindi ay dalawang bagay. Si Liu Shuiwuan ay halatang hindi na nilayo na magsalita ng walang kaparerikon kay Lian Yus, at malakas na sinabi, may dugo ng mga tunay na dragon dito, alam ninyong lahat, ngunit may mga higanteng hayop na nagbabantay sa lawa, at mayroong higit sa isa. Kung gusto mong makakuha ng dugo ng dragon, kailangan kong gawin ang lahat ng aking makakaya, at ang sinumang makakaagaw ng dugo ng dragon sa panahong iyon ay nakasalalay sa kanyang personal na kakayahan. Walang nagsasalita, ngunit ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay halatang handa ng kumilos. Ang dugo ng totoong dragon. Noong nakaraan, napakaraming tao ang pumasok sa tarangkahan ng lahi ng USA at nakakuha ng maraming kayamanan, ngunit hindi pa nila nakita ang dugo ng isang tunay na dragon. Pagpasok sa oras na ito, ang dugo ng tunay na dragon ay bumigkas ng isang dragon chant sa sarili nitong, at ang swerte nila na makita nila. Kung makaligtaan mo ito, pagsisisihan mo ito habang buhay. Ibilang mo ako. Sa sandaling ito, ilang figure ang nagmula sa malayo. Sa pamumuno ni Dao Ye at isang matandang nakasuot ng Chinese suit, sa likod niya ay may ilang matatandang lalaki, at Shangguan Mengzin. Ang mga kamay ni Shangguan Mengzin ay nakatali ng pulang lubod sa sandaling ito. Ang lubod na ito ay tila karaniwan, ngunit ito ay nakatali sa Shangguan Mengzin, kaya't ang huli ay wala man lang hininga ng paglilinang. Panglima, nang makita ang eksenang ito, maging sina Yus, Liu Feng at Hong Yu lahat ay pinaikit ang kanilang mga mata, na nagpapakita ng galit na ekspresyon. Bitawan mo siya, sigaw ni Hong Yu, let her go. Malamig na ngumiti si Dao Ye, hayaan mong makapunta rito ang iyong panganay na kapatid, at pakakawalan ko siya. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ni Lian Yus, diretsyong kumaway, at kaagad na isang puno ng matipunong figure ang sumugod at binomba si Dao Ye. Senyor, mangyaring gawin ito. Hindi man lang ito nilingan ni Dao Ye, ngunit bahagyang yumuko at magalang na nagsalita sa matandang naka-costume. Okay. Nang makita ang eksenang ito, napakunot ang noo ng lahat at nakaramdam ng kakaiba. Ano ang pagkakakilanlan ni Dao Ye? Make up the Uzi pagkatapos ng Yushu Palace. Kung walang mangyayari, tiyak na magiging master siya ng Yushu Palace pagkatapos niyang lumabas sa gate ng habulan ng USA. Ang Dauzi ng Super Sect ay may katayuan na maihahambing sa pangalawang rate na Sect Master. Kahit na ang first-rate Sect Master ay kailangang maging magalang. Pero ngayon, sobrang respeto na niya sa isang matanda. Ang matandang ito ay hindi taga Longwo Continent. Lahat ay tumingin ng mabuti sa matanda, at biglang nalaman na pagpasok nila sa tarangkahan ng habulan, hindi nila nakitang lumitaw ang matanda. Okay. Para sa paggalang ni Dao Ye, bahagyang tumango ang matanda, napakatahimik. Sa susunod na saglit, sa isang alon ng kanyang palad, isang alon ang lumitaw sa espasyo sa kanyang harapan, at ang alon ay sumabog ng isang putok, at ang mga talim ng hangin ay biglang lumitaw mula dito. Shoo! Ang mga wind blades na ito ay napakabilis at napakakakaiba. Pagkalabas nila ay agad nilang pinalibutan ang 10 matipunong figure na kahit si Yus ay maaari lamang magkaroon. Magic! Nagulat agad ang tatlo ni Lian Yus. Sila ay mga tao mula sa Tusen Pavilion, at natural nilang alam na ang matandang ito ay gumagamit ng mahika. Bakit may magician dito? Hindi makapaniwala ang tatlo. Boom bang bang. Sa oras na ito,
Ang mga wind blades ay naputol na sa matipunong figura, ngunit ang katawan ng huli ay napakalakas at hindi naputol. Ang mga talam ng hangin ay nahulog sa kanila, at sila ay gumawa ng isang muffled na tunog. Ang magic cultivation base ng lumang bagay na ito ay dapat nasa antas ng Great Mage. Sinabi ni Lian Yus, mula sa pananaw ng talim ng hangin, dapat niyang kontrolin ang mahika ng hangin, ngunit hindi sapat ang kanyang paglilinang sa mahika upang patayin ang mga bangkay na ito. Ang matandang bagay na ito ay tiyak na hindi isang tao mula sa Longwo Continent, ngunit kung ito ay hindi isang tao mula sa Longwo Continent, paano ito lilito dito? Pwede bang? Nagbago ang ekspresyon ni Liu Fang, posible bang may buhay dito? Tama ang hula mo. Bahagyang ngumiti si Dao Ye, ang hinalinhan na ito ay mula sa Feng family sa Qingyang Ancient City sa mga gate ng lahi na ito. Nang marinig ito, hindi lamang si Lian Yus at iba pa, kundi pati si Liu Shuiwuan at iba pa ay napakunot ng noo. May buhay dito. Ang mga taong nakapasok sa tarangkahan ng lahi ng USA ay hindi kailanman nagsabi na may buhay sa tarangkahan ng lahi ng USA. Sa sandaling ito, unang nakipag-ugnayan si Dao Ye sa mga buhay dito, na walang alinlangan na malaking kalamangan sa kontrol, at para sa kanila, ang kalamangan ni Dao Ye ay ang kanilang kawalan. Ito pala ay isang necromancer, ngunit ito ay bihira. Tinitigan din ng matanda si Lian Yus at ngumiti ng mapait, ngunit ang antas ng iyong paglilinang ay napakababa pa rin. Ito ay antas lamang ng salamangkero, at ito ay napakalayo sa likod ng matanda. Parang kaya mong patayin ang mga bangkay ko. Malamig na sumangot si Lian Yus. Tunay nga, ang mga bangkay na ito ay napakalakas na hindi kayang patayin ng matanda, ngunit hanggang kailan magtatagal ang iyong mga mahiwagang elemento? Tumikim ang matanda, dahan-daang lumutang ang kanyang anyo, at may sumisipol na hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagsimulang umihip ang isang nakakagulat na bugzo ng hangin, at ang lupa ng lugar na ito ay natangay sa kalangitan. Tatlong espada ng tornado. Biglang nagsalita ang matanda. Ang marahas na hangin ay bumuo ng isang malaking whirlpool, pataas ng pataas, at sa huli, ito ay naging isang buhawi, kung saan tatlong nakakagulat na talam, ang mga blades na ito ay transparent, at sila ay ganap na wind-based na magic elements. Dahil dito, habang kamakaway ang palad ng matanda, ang unang kutsilyo sa kanila ay diretsyong nilaslas kay Lian Yus. Nag-iba ang ekspresyon ni Lian Yus, at mabilis siyang umatras, kasabay nito, itinuro ng kanyang isip ang matipunong figure na lumapit sa kanya upang protektahan ang sarili. Boom! Ang liwanag ng espada ay naglaslas, bagamat hindi pinatay ng napakalaking kapangyarihan ang matipunong figure, diretsyo itong napaatras ng ilang hakbang. Sa ganitong paraan, tumambad kaagad sa paningin ng matanda ang figure ni Lian Yus. Ngayon, karapat-dapat ka ring mamatay. Madilim na ngumiti ang matanda, at muling naputol ang pangalawang kutsilyo. Nandito na ang panglima, humingi ng rekomendasyon. Nabasag ang blade light, at pati ang mukha ni Yus ay nagbago. Sa sandaling ito, wala na siyang proteksyon ng anino. Ang hindi protektadong salamangkero ay marupok tulad ng isang manipis na piraso ng papel, at halatang alam ito ng matandang nakakostume. Patay. Pagpatay na layunin sa mata ng matanda. Mabilis na umatras si Lian Yus, wala siyang oras na lumaban, pareho silang mahusay na salamangkero, ngunit isa lamang siyang first order na dakilang salamangkero, at ang matanda ay hindi bababa sa isang pang-apat na order na dakilang salamangkero o mas mataas. Bukod dito, si Lian Yus ay isang undead magician. Ang kanyang pangunahing kapangyarihan sa pag-atake ay nasa mga bangkay na kinokontrol niya. Sa sandaling ito, ang mga figure na iyon ay inalog, at ang kanyang lakas ay agad na nabawasan. Hindi maganda. Nakita rin ni Liu Fang ang pagkakamali, lumubog ang kanyang mukha, at agad na tumakbo patungo kay Lian Yus. Wala ring sinabi si Hong Yu, ang kanyang figure ay sumugod palabas, sinusubukang lumaban. Ngunit ang bilis nilang dalawa ay hindi kasing bilis ng liwanag ng espada. Bago sila makalapit, ang liwanag ng espada ay umabot na sa ulo ni Lian Yus. Nagtatampo ang mukha ni Lian Yus, biglang pinahihit ang kamay, kumuha ng tableta, at diretsyong nilunok. Wow! Sa sandali ng paglunok, si Lian Yus ay puno ng mga itim na ilaw, ang kanyang bilis ay tumaas ng ilang beses, at iniwasan niya ang kutsilyo. Boom!
Iniwasan niya si Daomang at malakas na bumagsak sa lupa. Ang isang malaking bitek ay direktang lumitaw, at ang alikabok sa kalangitan ay umangat, na parabang ito ay magiging sanhi ng isang bagyo. Okay, sumimangot ang matandang lalaki sa wafo, at agad nang umisi, medyo kawili-wili ito, ngunit gustong makita ng matanda kung gaano karaming mga pildores na panggamot ang mayroon ka, at maaari mo bang labanan ang aking ikatlong hiwa. Sa pagbagsak ng kanyang boses, sa wakas ay nahulog ang ikatlong talam ng liwanag sa bagyo. Tumawag ka. Ang liwanag ng espada na ito ay parang kulog, at ang bilis ay napakabilis na nakikita lamang ng lahat ang liwanag na kumikislap, at sa susunod na sandali ay dumating ito sa ulo ni Lian Yus. Si Lian Yus ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Sa kanyang pag-atres, isang itim na mangkok ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang mangkok na ito ay mukhang napaka-ordinaryo, katulad ng mangkok ng kanin sa mga karaniwang araw, ngunit pagkatapos itong lumitaw, isang makapal na itim na ilaw na kurtina ang nahulog, na sumasakop kay Lian Yus. Paano kung mayroon kang kayamanan? Kung hindi mo kayang linangin, hindi mo magagamit ang kayamanang ito ng may malaking kapangyarihan. Dumating ang boses ng matanda. Boom! Bitek! Dalawang magkasunod na boses ang lumabas, at ang magaan na kurtinang nalaglag ng mangkok ay direktang nabasag, at ang mangkok ay inalog. Kaway ng palad, direktang kinuha ng matanda ang mangkok sa kanyang kamay. Ito ay mabuti, tinanggap ito ng matanda. Roll! Habang pinapanood ang paparating na liwanag ng espada, nagpakita si Lian Yus ng nakakatakot na mukha, at naglabas ng isang piraso ng itim na tela. May itim ding liwanag na kumikislap sa itim na tela, na hamarang kay Lian Yus, ngunit hindi pa rin ito napigilan ang pagbomba ng espada. Tulad ng sinabi ng matanda, ito man ang mangkok ngayon o ang itim na tela ngayon, nakuha ito ni Lian Yus mula sa mga maliit na kapatid, na iyon, at nakuha ng maliliit na kapatid na ito mula sa mga sagradong bundok, ng ang lahat ng ito ay mga kayamanan, ngunit kahit ang cultivation base ni Yus ay masyadong mababa para gumamit ng maraming kapangyarihan. Ang liwanag ng talam ay hindi maaaring sirain ang mangkok at tela, ngunit maaari itong magkahiwalay, at ang target ay direkta kay Lian Yus. Dito ka ba mamamatay? Nabaluktot ang ekspresyon ni Lian Yus, mabangis na tinitigan ang matanda, at muling lumunok ng tableta, ang bilis nito. Ang gamot na ito, at ang ininom niya noon, ay ibinigay sa kanila ni Su Han. Gaya ng sinabi ni Liu Feng, binigyan lamang sila ni Su Han ng 10 pildores ng ganitong uri. Hindi sa ayaw ni Su Han na magbigay pa, ngunit ang antas ng gamot ng tabletang ito ay masyadong mataas. Matapos lunukan ng mga ito kasama ang kanilang kasalukuyang cultivation base, ito ay magiging isang malaking pasanin sa katawan. Tulad ni Lian Yus sa sandaling ito, pagkatapos nalunukan ng 2 pildores ng sunod-sunod, bagamat ang kanyang bilis ay tumaas ng husto, ang kanyang cultivation base ay hindi tumaas, ngunit may mga palatandaan ng panghihina sa kanyang hininga, at ang kanyang mukha ay mas mapatla. Anuman ito, kung ano ang nababagay sa iyo ay ang pinakamahusay. Boom! Ang ilaw ng talam ay minanipyala ng matanda, na para bang ito ay espiritual, kahit na tumakbo si Yus ng mas malayo, siya ay aabutan. Sa sandaling ito, ang puso ni Lian Yus ay desperado, ngunit isa pang alon ng kabayanihan ang lumitaw sa kanyang mukha. Bagamat mamamatay ako dito ngayon, sapat na ang sumali sa Tusen Pavilion sa ganoong panahon. Tumakbo. Parehong nasa likod sina Liu Feng at Hong Yu. Nakita nila ang katapangan sa mukha ni Lian Yus, at tumaas ang masamang premonition. Makakatakas ka, mariing sabi ni Hong Yu. Mas nababalisa siya kaysa kay Liu Feng, dahil si Lian Yus ang lalaking nagustuhan niya. Sorry, maging si Yus ay hindi nakaiwas nang makita ang sword light na lumalaslas, dahil alam niyang walang silbi ang pag-iwas na iyon. I promise to stay with you for the rest of my life, but I have no chance. I will take good care of myself in the future. Kung kaya ko, hahanap ako ng ibang mapapangasawa. Ngumiti si Lian Yus ng napakagiliw, kapag nagpakasal ka, dapat maganda ka, titingnan kita sa langit. Hindi, sumigaw si Hong Yu, ayokong mamatay ka, ayaw kong mamatay ka. Natahimik si Lian Yus at gustong manipulahin ang mga figure na iyon, ngunit habang tumatakas siya, napakalayo niya sa mga figure na iyon.
Kahit kaya niyang kontrolin ang mga ito ay hindi niya naabutan sandali. Hinubad niya ang space ring sa kanyang kamay at inihagis kay Hongyu. Mayroong mga kayamanan dito, na nakuha ko sa kamay ng mga taong iyon. Ibigay ito kay kuya, na tutulong sa pamamahagi ng mga ito. Tandaan mo, hayaan mong tulungan ako ni kuya na makaganti. Bumagsak ang boses, at gumalaw ang mga mata ni Lian Yus at bumagsak sa matanda. Hindi siya umiwas, natahimik lang siya. Sa loob ng 3 araw, tiyak na mamamatay ka. Hayaan ka muna ng matanda na mamatay. Malamig na sumangot ang matanda, ang liwanag ng espada ay napunta na sa ulo ni Lian Yus. Hindi, sigaw ni Hongyu. Ha, alam mo na ba ang sakit ngayon? Tumayo si Dao Ye sa tabi ng matanda, tinitingnan ang masakit na kulay sa mukha ni Hongyu, na may kakaibang kasiyahan. Ang dahilan kung bakit niya dinakip si Shangguan Mengzin ay para patayin siya sa harap ni Suhan. Si Suhan ay hindi mahanap ngayon, ngunit ang mapatay si Lian Yu sa harap ni Hongyu at ng iba ay isa ring magandang kasiyahan sa kanyang opinyon. Deserve it, with this kind of strength, want to accept me as a little brother. Si Feng Ye at ang iba ay tumakbo din sa malayo, nakatayo sa tabi kasama si Liu Shuiwuan at iba pa, na may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang lahat ay isang mahabang kwento, ngunit nangyari ito sa napakaikling panahon. Ang mga mata ng lahat ay nasa sword light na malapit ng mahulog. Palm. Inabot ni Lian Yu si Hongyu, tila gustong hawakan siya. Makakatakas ka, tumakas ka, ayaw kong mamatay ka. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Hongyu. Maging si Yus ay bahagyang umiling, medyo namumula ang kanyang mga mata. Shit! Sa sandaling ito, ang kawalan ay biglang napunit, at isang malaking palad ang biglang nag-unat mula rito. Sa sandaling ito ay nakaunat, hinawakan ng palad niya ang talam ng espada at agad na gumamit ng puwersa. Bitik. Sa susunod na sandali, sa isang malutong na tunog, sa mga mata ng kakilakilabot ng lahat, ang palad na iyon ay direktang naputol ang mahabang kutsilyo sa kalahati. Well, binasa ko rin ang book review area at nalaman ko na sa tuwing mabagal ang pag-update, magdudulot agad ito ng maraming pang-aabuso. Para dito, talagang walang kapangyarihan si Nanshan. Sa linggong ito, hindi humingi ng mga boto si Nanshan, ang mga inirerekomendang boto ay palaging wala sa 20. Hindi ko sinisisi ang lahat, at hindi ko masisisi ang lahat, dahil hindi lumabas ang Nanshan, at kakaunti ang mga update. Hindi ito maiiwasan, at walang mukha si Nanshan para humingi ng boto sa lahat. Ang bawat tao'y may mga problema sa bahay, mangyaring patawarin ako, hindi bababasa, sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, ito ay ganap na imposibleng masira. Nabasag ang blade light, at pati ang mukha ni Yus ay nagbago. Sa sandaling ito, wala na siyang proteksyon ng anino. Ang hindi protektadong salamangkero ay marupok tulad ng isang manipis na piraso ng papel, at halatang alam ito ng matandang nakakostume. Patay. Pagpatay na layunin sa mata ng matanda. Mabilis na umatras si Lian Yus, wala siyang oras na lumaban, pareho silang mahusay na salamangkero, ngunit isa lamang siyang first order na dakilang salamangkero, at ang matanda ay hindi bababa sa isang pang-apat na order na dakilang salamangkero o mas mataas. Bukod dito, si Lian Yus ay isang undead magician. Ang kanyang pangunahing kapangyarihan sa pag-atake ay nasa mga bangkay na kinokontrol niya. Sa sandaling ito, ang mga figure na iyon ay inalog, at ang kanyang lakas ay agad na nabawasan. Hindi maganda. Nakita rin ni Liu Feng ang pagkakamali, lumubog ang kanyang mukha, at agad na tumakbo patungo kay Lian Yus. Wala ring sinabi si Hongyu, ang kanyang figure ay sumugod palabas, sinusubukang lumaban. Ngunit ang bilis nilang dalawa ay hindi kasing bilis ng liwanag ng espada. Bago sila makalapit, ang liwanag ng espada ay umabot na sa ulo ni Lian Yus. Nagtatampo ang mukha ni Lian Yus, biglang pinahit ang kamay, kumuha ng tableta, at diretsyong nilunok. Wow! Sa sandali ng paglunok, si Lian Yus ay puno ng mga itim na ilaw, ang kanyang bilis ay tumaas ng ilang beses, at iniwasan niya ang kutsilyo. Boom! Iniwasan niya si Dao Mang at malakas na bumagsak sa lupa. Ang isang malaking bitek ay direktang lumitaw, at ang alikabok sa kalangitan ay umangat, na parabang ito ay magiging sanhi ng isang bagyo. Okay, sumimangot ang matandang lalaki sa wafo, at agad nang umisi, medyo kawili-wili ito,
ngunit gustong makita ng matanda kung gaano karaming mga pildores na panggamot ang mayroon ka, at maaari mo bang labanan ang aking ikatlong hiwa? Sa pagbagsak ng kanyang boses, sa wakas ay nahulog ang ikatlong talam ng liwanag sa bagyo. Tumawag ka. Ang liwanag ng espada na ito ay parang kulog, at ang bilis ay napakabilis na nakikita lamang ng lahat ang liwanag na kumikislap, at sa susunod na sandali ay dumating ito sa ulo ni Lian Yus. Si Lian Yus ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Sa kanyang pag-atres, isang itim na mangkok ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang mangkok na ito ay mukhang napaka-ordinaryo, katulad ng mangkok ng kanin sa mga karaniwang araw, ngunit pagkatapos itong lumitaw, isang makapal na itim na ilaw na kurtina ang nahulog, na sumasakop kay Lian Yus. Paano kung mayroon kang kayamanan? Kung hindi mo kayang linangin, hindi mo magagamit ang kayamanang ito ng may malaking kapangyarihan. Dumating ang boses ng matanda. Boom! Bitek! Dalawang magkasunod na boses ang lumabas, at ang magaan na kurtinang nalaglag ng mangkok ay direktang nabasag, at ang mangkok ay inalog. Kaway ng palad, direktang kinuha ng matanda ang mangkok sa kanyang kamay. Ito ay mabuti, tinanggap ito ng matanda. Roll! Habang pinapanood ang paparating na liwanag ng espada, nagpakita si Lian Yus ng nakakatakot na mukha, at naglabas ng isang piraso ng itim na tela. May itim ding liwanag na kumikislap sa itim na tela, na hamarang kay Lian Yus, ngunit hindi pa rin ito napigilan ang pagbomba ng espada. Tulad ng sinabi ng matanda, ito man ang mangkok ngayon o ang itim na tela ngayon, nakuha ito ni Lian Yus mula sa mga maliit na kapatid, na iyon, at nakuha ng maliliit na kapatid na ito mula sa mga sagradong bundok. Ang lahat ng ito ay mga kayamanan, ngunit kahit ang cultivation base ni Yus ay masyadong mababa para gumamit ng maraming kapangyarihan. Ang liwanag ng talam ay hindi maaaring sirain ang mangkok at tela, ngunit maaari itong magkahiwalay, at ang target ay direkta kay Lian Yus. Dito ka ba mamamatay? Nabaluktot ang ekspresyon ni Lian Yus, mabangis na tinitigan ang matanda, at muling lumunok ng tableta, ang bilis nito. Ang gamot na ito, at ang ininom niya noon, ay ibinigay sa kanila ni Su Han. Gaya ng sinabi ni Liu Feng, binigyan lamang sila ni Su Han ng 10 pildores ng ganitong uri. Hindi sa ayaw ni Su Han na magbigay pa, ngunit ang antas ng gamot ng tabletang ito ay masyadong mataas. Matapos lunukan ng mga ito kasama ang kanilang kasalukuyang cultivation base, ito ay magiging isang malaking pasanin sa katawan. Tulad ni Lian Yus sa sandaling ito, pagkatapos nalunukan ng 2 pildores ng sunod-sunod, bagamat ang kanyang bilis ay tumaas ng husto, ang kanyang cultivation base ay hindi tumaas, ngunit may mga palatandaan ng panghihina sa kanyang hininga, at ang kanyang mukha ay mas mapatla. Ano man ito, kung ano ang nababagay sa iyo ay ang pinakamahusay. Boom! Ang ilaw ng talam ay minanipyala ng matanda, na para bang ito ay espiritual, kahit na tumakbo si Yus ng mas malayo, siya ay aabutan. Sa sandaling ito, ang puso ni Lian Yus ay desperado, ngunit isa pang alon ng kabayanihan ang lumitaw sa kanyang mukha. Bagamat mamamatay ako dito ngayon, sapat na ang sumali sa Tusen Pavilion sa ganoong panahon. Tumakbo. Parehong nasa likod sina Liu Feng at Hong Yu. Nakita nila ang katapangan sa mukha ni Lian Yus, at tumaas ang masamang premonition. Makakatakas ka, mariing sabi ni Hong Yu. Mas nababalisa siya kaysa kay Liu Feng, dahil si Lian Yus ang lalaking nagustuhan niya. Sorry. Maging si Yus ay hindi nakaiwas nang makita ang sword light na lumalaslas, dahil alam niyang walang silbi ang pag-iwas na iyon. I promise to stay with you for the rest of my life, but I have no chance. I will take good care of myself in the future. Kung kaya ko, hahanap ako ng ibang mapapangasawa. Ngumiti si Lian Yus ng napakagiliw, kapag nagpakasal ka, dapat maganda ka, titingnan kita sa langit. Hindi. Sumigaw si Hong Yu, ayokong mamatay ka, ayaw kong mamatay ka. Natahimik si Lian Yus at gustong manipulahin ang mga figure na iyon, ngunit habang tumatakas siya, napakalayo niya sa mga figure na iyon. Kahit kaya niyang kontrolin ang mga ito ay hindi niya naabutan sandali. Hinubad niya ang space ring sa kanyang kamay at inihagis kay Hong Yu, mayroong mga kayamanan dito, na nakuha ko sa kamay ng mga taong iyon. Ibigay ito kay kuya, na tutulong sa pamamahagi ng mga ito.
Tandaan mo, hayaan mong tulungan ako ni kuya na makaganti. Bumagsak ang boses, at gumalaw ang mga mata ni Lian Yus at bumagsak sa matanda. Hindi siya umiwas, natahimik lang siya. Sa loob ng 3 araw, tiyak na mamamatay ka. Hayaan ka muna ng matanda na mamatay. Malamig na sumangot ang matanda, ang liwanag ng espada ay napunta na sa ulo ni Lian Yus. Hindi, sigaw ni Hong Yu. Ha, alam mo na ba ang sakit ngayon? Tumayo si Dao Ye sa tabi ng matanda, tinitingnan ang masakit na kulay sa mukha ni Hong Yu, na may kakaibang kasiyahan. Ang dahilan kung bakit niya dinakip si Shangguan Mengzin ay para patayin siya sa harap ni Su-han. Si Su-han ay hindi mahanap ngayon, ngunit ang mapatay si Lian Yu sa harap ni Hong Yu at ng iba ay isa ring magandang kasiyahan sa kanyang opinyon. Deserve it, with this kind of strength, want to accept me as a little brother. Si Feng Ye at ang iba ay tumakbo din sa malayo, nakatayo sa tabi kasama si Liu Shuiwuan at iba pa, na may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang lahat ay isang mahabang kwento, ngunit nangyari ito sa napakaikling panahon. Ang mga mata ng lahat ay nasa sword light na malapit ng mahulog. Palm. Inabot ni Lian Yu si Hong Yu, tila gustong hawakan siya. Makakatakas ka, tumakas ka, ayaw kong mamatay ka. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Hong Yu. Maging si Yus ay bahagyang umiling, medyo namumula ang kanyang mga mata. Shit! Sa sandaling ito, ang kawalan ay biglang napunit, at isang malaking palad ang biglang nagunat mula rito. Sa sandaling ito ay nakaunat, hinawakan ng palad niya ang talam ng espada at agad na gumamit ng puwersa. Bitik. Sa susunod na sandali, sa isang malutong na tunog, sa mga mata ng kakilakilabot ng lahat, ang palad na iyon ay direktang naputol ang mahabang kutsilyo sa kalahati. Ano? Nagulat ang lahat at hindi makapaniwalang tumingin sa malaking palad. Agad na naging madilim ang ekspresyon ni Dao Ye. Hindi niya inaasahan na sa huling sandali na ito, may makakapagligtas kay Lian Yus. Nagbago ang ekspresyon ng matanda, at nakaramdam siya ng matinding krisis mula sa kanyang palad. Yung iba naman, sumimangot sila ng malalim. Tanging sina Liu Shuiwuan at Duan Muchi lang ang tila may naisip, nang walang sinasabi, agad silang sumugod sa malayo. Imposible, hindi siya mabubuhay. Nagkatinginan ang dalawa at nagngangalit ang mga ngipin. Ang tanging tao na may isip nila ay si Liang Xiaowei. Gayunpaman, sa Qibao Mountain dati, ang dalawa ng Hailao ay nalabas na ang higanteng espiritong katawan sa tuktok ng Dragon God Realm. Kung gayon si Liang Xiaowei ay dapat mamatay. Hindi ako patay. Hindi ka pani-paniwalang pinanood ni Lian Yus ang eksenang ito. Handa na siyang mamatay, ngunit hindi niya inaasahan na sa huling sandali, may magliligtas sa kanya. Isang figure ang humadya sa kanyang mga bisig, si Hong Yu iyon. Mahigpit na hinawakan ni Hong Yu si Lian Yus, at ang mga luha sa kanyang mukha ay nabasa ang kanyang damit. Ayos lang, ayos lang. Bahagyang tinapik ni Lian Yus ang likod ni Hong Yu at sinabing, dapat ang panganay na kapatid na lalaki dito, at ang panganay na kapatid ay nandito para iligtas ako. Sa katunayan, ito ay totoo. Ang tanging makapagliligtas sa kanya, at ang tanging handang magligtas sa kanya, ay ang maladyos na figure sa Tusen Pavilion. Wow! Sa ilalim ng atensyon ng lahat, ang palad ng kanyang kamay ay nawala, at isang figure ay dahan-daang lumabas mula sa bitik. Siya ay natatakpan ng puting damit, may mahabang buhok na lumilipad, at ang mga damit ay gumagalaw sa hangin. Nakatayo siya roon na parang isang walang kamatayang bumababa sa mundo, hindi na dungisan ang lupa. Sure enough, ikaw yan. Nang makita nila ang figurang ito, lubos na nagbago ang mga ekspresyon ni Liu Shuiwuan at Duan Muchi, hindi ka papatay. Hindi sila makapaniwala na buhay pa si Su-han. Alam mo, ang dalawang elder na sumabog sa higanteng espiritong katawan ay ganap na hindi magagapi sa Dragon God Realm. Tanging ang malakas na Dragon King Realm lang ang makakapigil dito. Ngunit si Su-han, isa lamang Dragon Vein Realm, ay talagang makakaligtas sa kamay ng dalawang Dragon ***** Realm. Ngayong nakaligtas siya, paano naman ang dalawang Hailaos? Pinatalsik ba ito, o patay? Malinaw na pinaniwalaan ni Liu Shuiwuan ang una, ngunit kung ito ang una, ang mga pagdududa ay lumitaw sa kanyang puso. Ang oras ng pagpapaalis para sa Deer Gate ay 1 buong minuto. Para sa mga ordinaryong tao,
ang 1 minuto ay napakaikli, ngunit para sa malakas, 1 minuto ay tiyak na sapat. Hindi ba napatay ng 2 ng hilaw si Su-han sa 1 minuto? Gaano ba talaga kalakas si Su-han? Mayroon bang induction spars para sa 2 elder? Tumingin si Duan Muchi kay Liu Shuiwuan, halatang gustong malaman kung ang 2 elder ay pinatalsik o patay na. Induction spar, dugo ng tao ang nasa loob nito, pag namatay ang taong ito, diretsyong masisira ang spar. Hindi. Sinabi ni Liu Shuiwuan, bawal magdala ng induction spar dito. Ang tanging paraan para mahanap ito ay magtanong sa malakas na tao sa clan. May paraan siya para makontak ang malalakas sa sekta, ngunit iisa lang ang pagkakataon, at halatang ayaw niyang gamitin ito. At nang nag-uusap silang dalawa, dahan-daang humakbang sa ere ang figurang nakasuot ng puting damit, at unti-unting lumapit sa ulo ng matanda na nakasuot ng inchik. Ikaw pala. Nakita ni Dao Ye si Su-han sa isang sulyap, at ang orihinal niyang target ay si Su-han, ngunit hindi niya ito nakita, kaya umatras siya at pinatay si Lian Yus. Noong una, naisip niya na may Dragon Vein Realm sa lugar ng Su-han, at maaari niyang patayin ito sa pamamagitan ng pagpihit ng kanyang mga kamay. Ngunit pagkatapos na makita ang eksena ngayon, sinira agad ni Dao Ye ang ideyang ito. Dahil kayang basagin ang 3 liwanag ng espada ng matanda sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, paanong ang gayong lakas ay taglayin ng isang Dragon Vein Realm? Inamin ni Dao Ye na siya mismo, hindi niya mapigilan ang liwanag ng espada, makatakas lang siya. Hindi pinansin ni Su-han si Dao Ye, at si Liu Shuiwuan at iba pa. Simula nang magpakita siya ay malamig na ang mga mata niyang nakatitig sa matanda. Dahil tinitigan ni Su-han ng ganito, ang matanda ay nanlamig sa buong paligid, na parang tinitigan ng isang sinaunang hayop, ang pakiramdam ay hindi mailarawan at lubhang hindi komportable. Gusto mo siyang patayin. Sa wakas, nagsalita si Su-han. Ang ilang simpleng salita ay naglalaman ng isa sa hindi maipaliwanag na nagyayelong lamig, na para bang bawat salitang bumabagsak ay magdudulot ng biglaang pagbaba ng temperatura sa pagitan ng mundo at ng lupa. Muling nagbago ang mukha ng matanda, at hindi niya maiwasang umatras ng ilang hakbang. Ang maliit na pagkilos na ito ay nagulat sa maraming tao na naruroon. Ngayon pa lang nila nasaksihan ang malupit na lakas ng matanda, kahit man lang sa Dragon Spirit Realm, ganap na nasa antas ng Invincible Sweep. At sa sandaling ito, talagang natatakot siya sa puting figurang ito. Takot sa Dragon Vein Realm na ito. Tanging sina Liu Shuiwuan at Duan Muchi lang ang nakakaalam ng katakutan ni Su-han, kaya hindi sila nagulat. Sagutin mo ako. Su-han ay humakbang pasulong. Sa hakbang na ito, ang walang laman sa ilalim ng kanyang mga paa ay direktang napunit. Ang isang bitik ay mabilis na kumalat, at ang kanyang layunin ay ang matanda. Bitik. Ang bilis ng kaluskos nito, parang atake. Malaki ang pagbabago sa mukha ng matanda, at mabilis siyang umatras matapos hawakan si Dao Ye. Senyor, hindi ba ikaw ang kalaban niya? Hindi makapaniwala si Dao Ye. Napakalakas ng taong ito. Ang matanda ay may kalmadong mukha at hindi masyadong nagsasalita, na para bang marami siyang sinabi, ito ay labis na nakakapagod. Gayunpaman, ang bilis kung saan siya tumakas ay mas mabagal kaysa sa bilis ng pagkalat ng crack. Ang eksenang ito ay parang isang matandang humahabol kay Lian Yus gamit ang sword light, kahit mabilis ang takbo ni Yus, hindi ito kasing bilis ng sword light. Sa sandaling ito, nagbago ang sitwasyon sa magkabilang panig. Si Su-han, humahabol sa matanda. Boom! Mabilis na naabutan ng bitek ang matanda, at sa sandaling maabutan, biglang bumukas, at isang malaking itim na butas ang lumitaw sa paligid ng matanda. Sa black hole, isang malakas na malamig na hangin ang sumabog, at ang mga wind blades ay umiikot, pinalibutan ang matanda at si Dao Ye ng sabay. Ang lakas ng loob mo. Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay nagbago ng husto, at sumigaw siya kay Su-han. Ang matanda ay miyembro ng Feng family sa Qingyang Ancient City, at kahit isang sangay ng Feng family sa Yinyo Ancient Country. Kung ayaw mo pukawin ang Feng family, mas mabuting tumigil ka na. Shoo! Kung hindi siya narinig ni Su-han Fang, ang talam ng hangin ay patuloy na lumalabas mula sa black hole, at sa huli, ito ay naging isang bagyo. Windang magician ka rin ba?
Ang matanda ay lubos na nabigla at tumingin sa mga talim ng hangin sa paligid niya na hindi mo ari, ikaw ba ay isang magister? Ginamit mo lang itong pakulo para yakapin siya, hindi ba? Kalmado ang mga salita ni Suhan, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, nagkaroon ng matinding lamig. Senyor, hindi alam ng nakababatang henerasyon na siya ay tao ni Senyor, at sana tumigil na si Senyor. Tumalon ng husto ang puso ng matanda, ang kanyang mukha ay patuloy na kumikibot, at gusto niyang sampilan si Daoye sa tabi niya hanggang sa mamatay. Hindi niya akalain na magalit siya sa isang mahistrado. Ang antas ng mga salamangkero ay may mas mataas na lakas ng paglilinang, na mas malaki kaysa sa agwat ng kaharian sa Longwo Continent. Masasabing sa mga mago, ang gap sa pagitan ng magician at magician ay katumbas ng gap sa pagitan ng Dragon ***** realm at ng Dragon King realm sa mga mandirigma. Siyempre, hindi ang lakas ng Magister ay katulad ng sa Dragon Emperor realm, ito ay isang paglalarawan lamang. Ang matandang ito na nakakostume ay isang tier 4 na mahusay na salamangkero, at napakalayo niya sa likod ng salamangkero. Alam niya na madaling mapatay ng salamangkero kung siya ay kukuha ng isang shot. Gayunpaman, malinaw na walang balak si Suhan na bigyang pansin ang kanyang nagmamakaawa na mga salita. Boom! Ang mga wind blades na iyon ay naging bagyo, hindi bababa sa daan-daang libo, at sa sandaling ito, sa ilalim ng palad ng kamay ni Suhan, direkta nilang binalot ang matanda. Huwag! Napasigaw ang matanda. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ni Daoye ay nagbago ng husto, at siya ay kumawala mula sa matanda, at ang kanyang figure ay umiwas. Habang umiiwas, isang medyo may edad na lalaki ang sumugod palabas, hinawakan si Daoye, at tumakas sa likuran. Kung ang bilis lang ni Daoye ay hindi makakatakas sa sobra ng mga wind blades na iyon. Chichi. Sa sandaling nakatakas si Daoye, pinalibutan ng talim ng hangin ang matanda. Sa sumunod na sandali, kumalat ang talim ng hangin, at nawala ang matanda. Kahit isang patak ng buto at dugo ay hindi nakita. Daan-daang libong mga wind blades ang ganap na nag-ahit sa laman at dugo ng matanda, na naging kawalan. Hiya! Ang tunog ng paglanghap ng malamig na hininga ay nagmula sa bibig ng lahat, at ang puso ng lahat ay puno ng pagkabigla. Napatay sa isang iglap ang matandang lalaki na napakalakas ngayon. Makapangyarihan at dominante si Kuya, hahaha. Tumawa si Liu Fang, bamaling ang kanyang tingin, at nahulog kay Mo Jiuyo at sa iba pa. Hindi ka babaliw. Ayaw mo ba akong habulin? Ngayong nandito na ang panganay kong kapatid, hintayin mo na lang mamatay. Si Mo Jiuyo at ang iba ay hindi nagsalita, ngunit ang kanilang mga mukha ay malungkot, hindi alam kung ano ang kanilang iniisip. Nabigla rin sila sa lakas ni Suhan, talagang napakalakas nito, nakakatakot, at napakalakas. Ang lakas ng matanda ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sinuman sa kanila, ngunit madali siyang pinugutan ng ulo ni Suhan. At ikaw, muling sinampal ni Liu Fang ang sampal ni Jinluo, at buong pagmamalaking sinabi, ngayon alam mo na magaling ang aking panganay na kapatid. Hindi ba't sinabi mo na nagyayabang ako? Ngayon alam ko nang hindi ako nagyayabang. Ang lakas nitong umutot, kaya ko siyang talunin ng 100 beses gamit ang isang daliri, naniniwala ka ba o hindi? Ngumisi si Jinlu. Umutot ka sa tito mo at gamulong ka sa isang tabi. Inilibot ni Liu Fang ang kanyang mga mata. Sa katunayan, hindi niya alam na tama ang gintungpugan na ito. Ang sinaunang Emperador Saint Mogo ay napakalakas na ito ay hindi may larawan at nakakatakot. Ito ay si Suhan sa nakaraang buhay, na hindi pa nakipag-away sa kanya noon, at hindi nang ahas na sabihin na maaari siyang sugpuin. Hayaan mo siya. Matapos patayin ni Suhan ang matanda, tila isang napakasimpleng bagay ang kanyang ginawa, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Daoye at sa iba pa. Ang sinabi niya ay halatang Shangguan Mengzin. Panaginip. Hinawakan ni Daoye si Shangguan Mengzin at nginisyon, kung maglakas loob kang lumapit, papatayin ko siya kaagad. Kamatayan sa korte. Walang sabi-sabi, diretsyong humakbang si Suhan patungo kay Daoye. Nagbago ang ekspresyon ni Daoye, papatayin ko talaga siya. Pagkatapos ay patayin mo. Walang pakialam ang ekspresyon ni Suhan, at bahagya siyang nagsalita. Ang kanyang anyo ay parang kidlat, at napunta siya kay Daoye sa susunod na sandali.
Tumindig ang mga balahibo ni Dao Ye, at agad na hinawakan si Shangguan Mengzin at umatras, habang ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi niya ay kumikislap, binomba ang anino ng boksingero, sinusubukang patayin si Su-han. Umalis ka na. Hinamplas ni Su-han ang kanyang palad at 2 putok lamang ang narinig. Direktang lumipad palabas ang 2 figure. Hintayin mo na lang na pumutok ang iyong tunay na cultivation base, hindi ako natatakot sa iyo, lalo pat pinipigilan mo pa rin ito sa sandaling ito. Napatingin si Su-han sa kanilang dalawa, lumabas, at muling nagpakita sa harap ni Dao Ye. Paano siya naging malakas? Nasira ang ekspresyon ni Dao Ye. Hindi pa siya nakalaro laban kay Su-han, ngunit nakikita niya ang lakas ni Su-han. Bukod dito, naramdaman niyang walang init ang puso ni Su-han, at maging siya ay walang emosyon. Maaari niyang patayin si Shangguan Mengzin anumang oras, ngunit tila walang pakialam si Su-han. Wow! Sinampal ni Su-han si Dao Ye ng kanyang malaking kamay, at nabasag ang espasyong dinaanan niya. Bahagyang nagbago ang mukha ni Dao Ye, at ang mga damit sa labas ng kanyang katawan ay biglang nagbago, naging isang balahibong balahibo na puno ng makikinang na kulay. May magandang liwanag sa paligid ng robe na iyon, na mukhang lubhang kapansin-pansin at kaakit-akit. Boom! Tinatapik ang kanyang mga palad sa balahibo na balahibo, direktang lumipad palabas si Dao Ye. Medyo namutla ang mukha niya. Bagamat hindi sinira ni Su-han ang depensa ni Yu-robe, ang malakas na lakas ng panginginig ay nagpatamis ng kaunti sa kanyang lalamunan, na para bang magbubuga siya ng dugo. Hayaan mo siya. Muling nagsalita si Su-han, kalmado pa rin ang kanyang tono. Imposible. Malakas na sigaw ni Dao Ye. Naunawaan niyang mabuti na si Shangguan Mengzin ang kanyang negil iligtas buhay na dayami sa sandaling ito. Kung talagang palayain si Shangguan Mengzin, papatayin siya ni Su-han. Shoo! 2 figure ang sumugod, ito ay ang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang isa sa kanila ay pinipigilan pa rin ang cultivation base, habang ang isa naman, nang sumugod siya, ay sumabog sa kalangitan ng direkta mula sa Dragon Spirit Realm hanggang sa Dragon Peel Realm, at pagkatapos ay mula sa Dragon Peel Realm hanggang sa Dragon ***** Realm. Sa sandaling marating niya ang Dragon God Realm, hindi pa rin tumitigil ang kanyang hininga, at sa huli, ito ay ganap na tumaas hanggang sa tuktok ng Dragon God Realm bago ito tumigil. Nagkaroon ng hagong sa nakapalibot na kalawakan, ito ay ang puwersang nagpapatalsik ng Deer Gate. Hanggat mayroong isang tagalabas, at ang cultivation base sa itaas ng Dragon Spirit Realm ay pumuputok, ang kapangyarihan ng pagpapatalsik ay lilito kaagad. Ito ang batayan na ginalugad ng mga taga-Longwo Continent matapos makapasok dito ng hindi mabilang na beses. Siyempre, ang expulsion power na ito ay tumatagal ng 1 minuto, at para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, nadama niya na ang kanyang paglilinang sa tuktok ng Dragon God Realm ay sapat na upang patayin si Su-han sa 1 minuto. Plano kong samahan ang aking anak na kumuha ng ilang kayamanan sa tarangkahan ng, hindi ko inaasahan na ito ay sa susunod na araw lamang, at ikaw ay mapipilitang umalis sa lahat ng mga base ng paglilinang. Kung maaari kang mamatay sa aking mga kamay, ikaw ay sapat na, proud. Habang nagsasalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang kamao ay mabangis na binombo si Su-han. Walang masyadong kampana at sipol, tanging ang nakakagulat na pagsabog, na para bang may sariling dragon skills ang kamao, na kayang basagin ang lahat. Okay. Nakasimangot sina Liu Shuiwuan at Duan Musi habang pinapanood ang eksenang ito. Ngayon lang nila nakita si Su-han na pinatay ang matanda, at nagplano silang umalis kaagad dito pagkatapos makipag-usap ni Su-han kay Dao Ye. Ngunit sa oras na ito, sinira ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang cultivation base sa tuktok ng Dragon God Realm. Gustong makita ni Liu Shuiwuan at Duan Musi kung kayang labanan ng husto ni Su-han ang Dragon God Realm. Kung hindi, tiyak na mamamatay si Su-han, kung maaari. Ang 2 matandang lalaki, malamang napatay na sila. Boses ng Giant Wood. Pinitik ni Su-han ang kanyang palad at lumitaw ang staff ng Divine Sound. Buong pagbabasa ng teksto. Sa cultivation base ng kanyang martial artist, halatang hindi siya ang kalaban nitong medyo may edad na, madali siyang mapatay. Ngunit sa cultivation base ng kanyang mage, si Su-han ay hindi natatakot.
Wow! Ang mga berdeng on ay kumalat sa langit at lupa, mabilis na namuo sa tabi ni Suhan, at sa wakas ay naging isang malaking kahoy na 10-10 metro ang haba. Ang malaking kahoy ay napapalibutan ng berdeng ilaw, tulad ng isang substansya, na may pattern sa gitna, at isang lapad na 5 metro. Samahan mo. Itinuro ni Suhan ang kanyang daliri sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang higanteng kahoy ay naging daloy ng liwanag, biglang sumabog. Boom! Nang magkadikit ang dalawa, isang nakakagulat na malakas na ingay ang lumabas, at ang espasyo sa gitna ay diretsyong napunit. Kasabay nito ang pagkabasag ng kamao ng medyo may edad na sa isang putok, at ang higanteng kahoy ay tumama sa kamao ng nasa katanghaliang gulang na walang tigil sa bilis. Bitek! Isang malinaw na tunog lamang ang narinig, ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na namutla, at ang kanyang kanang kamao ay nabasag sa sandaling ito, maging ang buong kanang braso ay bumagsak. Ano? Imposible. Oh my God! Ito ay isang malakas na tao sa tuktok ng Dragon God Realm, at hindi ito ang peak ng ordinaryong Dragon God Realm, ngunit ang Dragon God Realm peak ng Super Zhongmen-Yushu Palace. Hindi kaya ang lakas ng taong ito ay wala sa Dragon Emperor Realm. Kahit na ang tuktok ng Dragon God Realm ay hindi niya one-in-one general. Nagulat ang lahat, hindi sila makapaniwala sa nangyari kanina. Isang Dragon Realm, isang Dragon Vein Realm, sa ilalim ng frontal bombardment, ang Dragon Realm ay nabali ng isang braso, at ang Dragon Vein Realm na iyon, walang nangyari. Kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata, hindi sila maniniwala. Ha 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 ha! Nang magulat sila, palakas ng palakas ang tawa ni Liu Feng. Maging ang mga mukha ni na Yuz at Hong Yu ay napuno ng pananabik. Maging ang Shangguan Mengzi na hawak pa rin ni Dao Ye ay may matingkad na kulay sa kanyang mga mata. Hindi rin ang Dragon God Realm ang kalaban ng kuya ko. Tumawa si Liu Feng. Ang bawat isa ay may masungit na mukha. Hindi talaga nila naintindihan. Hindi banggitin na si Suhan ay nasa Dragon Emperor Realm. Ang lakas na ipinakita sa sandaling ito ay hindi bababa sa antas ng Dragon God Realm kick, at durog pa rin ito ng parehong antas. Ngunit bakit nakapasok din sa tarangkahan ng kompetisyon ang ganitong uri ng paglilinang? Bakit ang ganitong uri ng paglilinang ay hindi pinatalsik ng anumang tarangkahan na humahabol pagkatapos itong maipakita? Pumunta ka. Nagkatinginan sina Liu Shuiwuan at Duan Mucha, at sa wakas ay naunawaan ng dalawa kung bakit hindi namatay si Suhan. Hindi sila nagdalawang isip na magsalita, at agad na nagplanong umalis dito. Ngunit iwinagayway ni Suhan ang kanyang palad, nabasag ang lupa, at maraming matatayog na puno ang tumaas mula sa lupa. Ang malalaking punong ito ay parang matagal ng patay na walang berdeng dahon, ngunit may mga napakatandang tungkod sa ibabaw nito. Ito na naman ang klase ng magic. Medyo nag-iba ang kutis ni na Liu Shuiwuan at Duan Mucha, maging ang dalawang matandang babae na nagpo-protekta sa bibig ni Duan Mucha ay pumikit ng husto. Noong nasa Kibao Mountain sila, nakita nila ng kanilang mga mata ang katakutan ng mga tungkod na ito. Kung hindi dahil sa pagsabog ng cultivation base ng dalawang tao, hindi sila makakatakas. Sa hindi inaasahan, sa sandaling ito, aktwal na gumanap muli si Suhan, at higit pa ito kaysa noong nasa Kibao siya. Ang mga puno ay walang hanggan at sobrang siksik, ganap na nakaharang sa mga nakapaligid na kalsada. Kung gusto mong dumaan, dapat mong tiisin ang mga pag-atake ng mga tungkod na iyon. Marahil ay may kakayahan ng Dragon God Realm na labanan ang ganitong uri ng pag-atake, ngunit hindi ito magawa ni na Duan Mucha at Liu Shuiwuan. Liang Xiaohui. Biglang tumalikod si Liu Shuiwuan at umungol kay Suhan, habang nakikipaglaban ka sa Dragon God Realm, ayaw mo pa rin ba kaming labanan? Kayo ba? Bahagyang sinabi ni Suhan, huwag mong sabihin na ikaw ito, dahil lahat ng tao dito ay ginagawa ito ng sama-sama, kaya ano ang maaari mong gawin? Masasabing sobrang yabang nito, at kapag bumagsak, diretsyong pinapapangit ang mukha ng lahat. Sa kanila, ang isa ay kinaladkad palabas ng random, iyon ay, ang henyo sa mga sekta ng pangalawang antas. Pagkatapos lumabas, alin ang hindi maganda at hinahangaan ng hindi mabilang na tao. Ngunit sa sandaling ito, hindi sila pinansin ni Suhan. Ito ay pangungutya ni Chi Guoga. Masyadong mayabang tong lalaking to, no?
Hindi nasisiyahang bamulong si Yin Luoxun, hindi mo alam ang lakas ng prinsesa na ito. Kung hindi dahil sa pagiging mabuting kaibigan ko, kailangan kitang talunin para humingi ng tawad sa prinsesa na ito. Ngayon ay nasaktan na niya ang lahat. Si Ling Xiao ay kabilang din sa mga tao, at umiling-iling na may mapait na ngiti. Kung tumingin ka sa ibaba, pagkatapos ay tumingin ka sa ibaba, hindi mo ba kailangang sabihin ito? Ang taong ito ay napakalakas. Si Ye Longhe ay nakatayo din sa malayo, ngunit hindi siya nagalit, ngunit may kaunting paghanga kay Su Han. Dahil sobrang lakas talaga ng lakas ni Su Han. Kapag nakikipaglaban sa Dragon God Realm, maaari pa rin niyang ilabas ang kanyang kamay para pigilan si Duan Mucha at ang iba pa sa pagpunta. Inakala ni Ye Longhe na siya mismo ay 10, at hindi niya ito magagawa. Anak, hihintayin kong maarang ang tungkod, umalis ka na. Sabi ni Duan Muchi sa katabi niyang matandang babae. Nang marinig ito, tumango si Duan Musi at sumugod kasama si Liu Shuiwen. Pagkaalis nila, hinayla ang mga tungkod na iyon. Walang sabi-sabi, ang dalawang matandang babae ay sumabog din sa paglilinang ng Dragon God Realm, at pinasabog ang tungkod. Ang kanilang cultivation ay talagang napakalakas, at sila rin ang pinakatuktok ng Dragon God Realm. Pagkatapos ng lahat, sila ang mga powerhouse sa mga super sect, at ang pinakamalaking limitasyon ng pagsugpo sa cultivation base dito ay ang peak ng Dragon God Realm, kaya ang mga sect na ito ay natural na powerhouses ng Dragon God Realm. Flap, ang mga tungkod na iyon ay hinayla pababa, at patuloy silang sumasabog sa mga palad ng dalawang matandang babae. Sa ilalim ng mahigpit na pagtutol ng huli, mabilis na dumaan sina Liu Shuiwen at Duan Mucha sa mga matandang higanteng punong iyon. Hindi kita bibitawan, walang makakaalis. Ngumuso si Sulengren at kumaway muli. Sa ilalim ng alon ng mga kamay na ito, isang madilim na eksena ang biglang lumitaw sa gitna ng mga puno. Sa makulimlim na eksenang ito, damaloy ang mga alon ng liwanag, nagkaroon ng madilim na kadiliman, at direktang huminto kina Liu Shuiwen at Duan Musi Asterisk. Ito ay space magic ang bilangguan ng kailaliman. Sa sandaling makapasok dito sina Duan Mucha at Liu Shuiwen, sa kanilang kaharian, hindi may iwasang matrap sila. Ang kulungan sa kailaliman ay parang isang ilusyon. Ginamit ni Su Han ang cultivation base ng 7th Order Magister para ipakita ito, hindi pa banggitin ang regalo ni Liu Shuiwen at Duan Mo. Maging ang dalawang matandang babae ay mabibilong din ng buhay. Matapos ang lahat ng ito, muling bumagsak ang tingin ni Su Han sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nasa harapan niya. Ito ba ang tuktok ng Dragon God Realm? Bahagyang umiling si Su Han, sa lahat ng nararapat, ang lakas mo, talagang basura. Narito na ang Golden Eagle. Galit na galit ang nasa katanghaliang gulang, at nabali ang isang braso nito. Bagamat maaari itong ayusin, malinaw na imposible ito sa maikling panahon. Sa likuran niya ay lumitaw ang isang malaking gintong agila na nakabuka ang dalawang pakpak. Ang gintong agila ay 10 metro ang lapad at ang isang pares ng mga mata ng agila ay nagpapakita ng kabangisan. Pagkatapos ng pag-iyak, sa ilalim ng utos ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, sumugod ito patungo kay Su Han.